Fuyang kung natalo, dapat sumunod. Hubarin mo ang pantalon mo. Halika, ako na ang maghuhubad para sa'yo. Kaya ko nang maghubad mag-isa. Hubad. Fuyang, ang ganda ng brief mo ah. Masaya ka ba? Oh, sobrang saya ko. Tutuloy pa ba tayo? Si. Halika. Fu Xiao, tigilan na natin to. Tingnan mo, ginaw na tayo. Oo nga, kung matatalo pa tayo, mawawala na rin ang shorts natin. Tumahimik ka. Igapo siya at ibalik. Opo. Gusto mo akong kontrolin? Ipapaalala ko sa'yo kung sino ka. Umuwi tayo. Ayoko. Ikaw ay isang stepmother lang. Hindi nga ako pinapakialaman ng tatay ko. Bakit mo ako inuutusan? 3 araw ang nakalipas. Ako ay isang babaeng general na nagwagi sa digmaan. Ang pinakamatalinong babae ng Jin Dynasty. Sa utos ng Emperor, si Shuwan, anak ng punong ministro, nakipaglaban sa labas ng hangganan. Maraming tagumpay. Ngayon, dahil sa kanyang kabutihan at katalinuhan, ikinasal siya sa prinsipe, ginawang prinsesa. Nagpapasalamat ako at tinatanggap ang biyaya. General Shu, tumayo ka na. General Shu, ito ang prinsipe. Regalo niya sa'yo bilang tanda ng pag-ibig. Isang jade na palawit na may 2 isda. Sana'y ingatan mo ito. Salamat, Your Majesty. Salamat, Prinsipe. Ngayon, hindi lang ako naging ang bagong asawa ng pamilya Fu. Mayroon pa akong isang 10 taong gulang na puro laro at saya lang ang alam. Rebelding stepson. Ako ay formal na ikinasal sa pamilya Fu. Kaya ako ang iyong lehitimong ina. Natural na may karapatan akong disiplinahin ka. Makaluma, anong panahon na ito? May lehitimong anak at ina pa. Gusto mo akong kontrolin? Kailangan mong makita kung kaya mo. Ang kakayahang ito. Ginoo. Payong humarang sa motorsiklo. Ito, paano ito nangyari? Ikaw. Bitawan mo ako. Kayo, sa tingin ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin ako? Ikaw. CK, bakit hindi ako makagalaw? Ano ang ginawa mo sa akin? Dalhin siya. Yung sinabi niyang FK kanina, ano ang ibig sabihin? F-Sh. Ang F-K ay. Ibig sabihin ay, sige, Ingles. Ah, wikang banyaga pala. Nakakatuwa. Senyorito, iuulat ko po sa inyo tungkol kay senyorita. Hindi na. Isang babaeng walang pinag-aralan at walang kwenta. Pakasalan siya. Ginagawa ko lang ang huling hiling ng aking ama. Kung ano man ang gusto niyang gawin. Gawin. Wala akong pakialam. Senyorito. Tingnan mo muna. Yung video na ipinadala ko sa iyo. Harap sa motorsiklong dumadating. Walang pagbabago sa mukha. Madaling kayang gawin si Fuyang na sunod-sunuran. Ang babaeng ito. Parang hindi tugma sa nakasulat sa profile. Iba talaga. Kung kaya niyang disiplinahin si Fuyang. Nang maaga para sa akin, hindi naman imposibleng siya ay maging tunay na. Ginang, Fu. Iayos mo. Gusto kong mag-video call sa kanya. Shuwan, kakawalan mo ako. Kung hindi mo gagawin, pagbabayaran mo. Ganda ko na talaga. Hindi mo na kailangan pagandahin. At saka, kapag may nagbabasa, huwag kang magsalita. Yan ang magandang asal. Ginang, ang autoridad na iyan, sa Ginoo ko lang nakita. Siya lang ang may ganyan. Sabi nila, kailangan pamahalaan ang libo-libo para magkaroon ng ganyang dating.
Sa edad niyang iyan, paano niya nagawa? Magandang umaga, Ginang. Magandang umaga, Munting Ginoo. Magpahinga na kayo. May aralin sa pagsakay bukas. Huwag mahuli. Wala kang pakialam. Ayaw ko talaga ng aralin sa pagsakay. Kung pupunta ako bukas, ako ay aso. Ginang, gusto kang makausap ng Ginoo sa video call. Pumunta lang po kayo sa Silid Aklatan. Ikaw ay Prinsipe Kyuyuan? General, ito ang karwahe ng prinsipe. Siya ang prinsipe. Kumusta? Ako si Fusiu. Siya pala si Fu Shu. Hindi man lang umuwi para sa kasal. Simulat sa poll, ang orihinal, ay hindi pa siya nakikita. Hindi ko inaasahan na kamukhang kamukha niya ang prinsipe ng nakaraang buhay. Ako, si Shuwan. Ang ginawa mo ngayon ay maganda. Matagal na akong nasa ibang bansa kaya diretso na ako. Kung matutulungan mo ako na turuan ng tama si Fuyang at ibalik siya sa tamang landas, maaari kong palawigin ang termino ng kontrata ng kasal. Kontrata ng kasal, naalala ko, na ang ama ni Fu Siu ay iniligtas ng mga magulang ng orihinal. Para makabawi ay inayos ang kasunduang ito. Bagamat nagpakasal ang dalawa, walang anumang pundasyon ng pag-ibig. Mukhang katulad lang siya ng ibang babae. Kapag narinig niyang mapapahaba ang kontrata, tiyak na sasang-ayon siya. Hindi na kailangan. Kapag nasa tamang landas na siya, itatigil na natin ang kontrata. Anong sabi mo? Itigil ang kontrata? Aw. Sana magkaroon tayo ng magandang samahan ako. Ate ko, palagi kitang sinasabihan na magbasa, hindi ka nakikinig. Ngayon, alam na ng buong internet na isa kang mangmang, bagsak sa lahat, hindi makagraduate. Masaya ka na? Ang orihinal ay hindi lang isang estudyante sa ika-4 na taon, kundi isang third-rate na artista. Huwag kang mag-alala, hindi lang ako makakagraduate, kundi magiging sensational ako. Sensational? Basta, wag mo akong gulatin, ayos na. Huwag ka munang pumasok sa eskwela. Malapit ka nang graduate. Ako na ang bahala sa natitira. Yun lang. Pwede nang mag-aral ang mga babae at magkaroon ng sariling karera. Pwede nang tumayo ng may dignidad sa harap ng lahat. Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Ngunit sa paglipas ng 1,000 taon, natitiyak ko na ito ang pinakamagandang panahon para sa akin. Fuyang gising na. Lumayas ka. Huwag mo akong istorbohin. Ayaw ko bumangon. Fuyang, Hindi. Shuwan, baliw ka ba? Nang wala ang pahintulot ko. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok sa kwarto ko? Ngayon, agad. Lumabas ka agad dito. bibigyan kita ng kalahating tasa ng tsaa. 3 minuto para bumangon ka. Hindi ako babangon. Ano ang magagawa mo sa akin? 2 minuto na lang. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Ang pamilya Fu, hindi pa ikaw ang magdedesisyon. 1 minuto na lang. Ako ang binata. Hindi ako babangon. Matulog hanggat gusto ko. Kalayaan ko ito. Tapos na ang oras. Shuwan, ano ang ginawa mo sa akin? Anong uri ng salamangka ito? Hindi ito salamangka. Pindutin lang ng pressure point. Pressure point. Marunong ka pala ng kung fu? Ano ito? Ano? Gising ng alas 5 ng umaga, takbo ng 5 kilometro, at mag-practice ng pagsulat, mag-aral, pumasok sa eskwela. Shuwan, ikaw ba ang baliw o ako? Gagawin mo yan. Shuwan, demonyo ka. Paniniwalaan mo ba ako? Ang nangyari ngayon, sabihin kay tatay, para hiwalayan ka niya. Subukan mo. Siya. Madam, ito ay ayon sa iyong utos. Nagdagdag ng maraming halamang gamot sabaw na niluto. Ihatid sa kanya. Ayaw kong uminom. Ito ay gamot na sabaw. Uminom ka para gumaling. Sabi ko ayaw, ayaw. Ang dami mong sinasabi. Kumuha ng isa pang mangkok. Puwersahin siyang inumin. Opo. Anong ginagawa mo?
Sabi ko ayaw. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ayaw ko. Xuan, papatayin kita. Maniwala ka man o hindi. Sigurado ka? Papatayin mo ako? Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo, Xuan. Ako si Fuyang. Hindi kita makakasundo. Magsisimula na ang klase ng pagsakay sa kabayo. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, gusto kitang makita sa baba. Anong ibig mong sabihin? 2 pang minuto. Hindi ako natatakot sa iyo. Ayaw ko lang makipag-away sa iyo. At saka, gusto ko ang pagsakay sa kabayo. Ginoo, hindi ba sinabi mo kagabi na ayaw mo sa pagsakay sa kabayo? Ang sinumang pumunta ay aso. Af, af, af. Af, af. Kailangan ko pang mag-aral ng mabuti para mas maintindihan ang mga patakaran ng panahong ito at mas malaman ang paraan ng pagsasalita ng mundong ito. Ginang, masama po ang balita. Si Hanlin at ang munting ginoo ng pamilya Fu ay nag-aaway sa kabayanan. Natalo ka. At iyon na iyon, Fuyang. Ikaw, ang kilalang binatang ginoo ng pamilya Fu. Bakit hindi ka umamin? Hindi maganda ang pag-aaral mo. Gusto mo pa ring makipagpaligsahan. Kaya naman karapat dapat kang mapahiya. Ang binatang ginoo ng pamilya Fu ay isang talunan sa pag-aaral. Imposibleng manalo siya. Ano ang ibig sabihin ninyo? Fuyang? Bakit ka narito? Ang sarili kong mga bagay. Ako ang bahala. Hindi ko kailangan ng iba na ipaglaban ako. Maaari ko pong itanong, Guro, ano po ang nangyari? Guro, itong ginang Fu, anong klaseng lumang tao ito? Ang inyong Fuyang ay laging hindi seryoso sa klase. Madalas lumiban ay okay lang. Ngayon ay nakipagpustahan kay Ginoong Han. Natalo ay tumanggi pang humingi ng tawad. Ano sa tingin ninyo ang gagawin? Natalo ka sa paligsahan? Dahil nandaya sila, ginamit ang Junfeng para ipaglaban sa aking liuyang, 2 kabayo, ay hindi magkapantay. Tama na, bakit ko pa sasabihin sa iyo ang lahat ng ito? Para saan? Basta, hindi ka naman naniniwala na mananalo ako. Walang taong ipinanganak na talunan. Dahil sinabi mo iyan, may problema. Ang ibig mong sabihin, naniniwala kang mananalo ako? Siyempre, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Fu. Bilang pangunahing asawa, hindi ka pinaniniwalaan, maniniwala ba sa mga dayuhan? Ito ang kabayo na ginamit sa laban kanina. Bakit? May reklamo? Si Ginang Fu? Narinig ko. Ang madrastre ni Fuyang. Walang alam. Puro hangin. At titingin pa ng kabayo. Maiintindihan ba niya? Nagkukunwari lang. Itong kabayong sinasakyan ng binatang Han ay malaki ang katawan, may magandang pangangatawan, isang puro dugong kabayo mula sa kanluran. Samantalang itong kabayo ni Fuyang ay payat at mahina, maluwag ang lakad at nakababa ang tenga. Pwede pang sakyan ng bata, hindi sapat para sa paligsahan. Ang tinatawag, na laban, masasabi ba talagang patas? Ito ay mula sa talaan ng Xiang Majing. Ikaw, marunong ka pala sa kabayo? Napag-aralan ko ng kaunti. Bakit hindi patas? Mahina ang pagsakay. Mahina talaga ang pagsakay, huwag sisihin ang kabayo. Dahil sa tingin mo, ay hindi dahil sa kabayo magpalit tayo ng kabayo? Kung matalo ulit si Fuyang, hindi mo na kailangang sabihin, papagsoriin ko rin siya sa'yo. Magpalit ng kabayo. Hindi ako natatakot. Ano bang hindi ko kaya? Sige, magpalit. Kaya mo ba? Sige na, kahit na medyo makulit ka pero napakagaling ng pangangatawan mo. Magaling kang magbalanse, may talento ka sa pagsakay. Kung magpa-practice ka lang ng kaunti, tiyak na magkakaroon ka ng magandang kakayahan sa pagsakay. Dahil sinabi mo na, makikipaglaban pa ako sa kanya ng isa pang laban. Kahit magpalit ng kabayo, wala ring epekto. Panalo pa rin ako sa iyo. Hindi pa nagsisimula ang coach. Dayaan yan. Sumandal sa unahan, ibaba ang sentro ng grabidad, kasabay ng takbo ng kabayo, kontrolin ang lakas ng buong katawan. Panalo ako.
Sa ganitong paraan ang babaeng ito, parang hindi naman kasing ayaw, tulad ng inaasahan. Hindi mo ba sinabi kanina na si Fuyang ay natalo dahil sa mahina ang kanyang pagsakay? Oo, yun ang sinabi mo. Ngayon, natalo ka. Ano pa bang gusto mong sabihin? Ako. Kabago-bago ko lang pinalitan ang kabayo ko. Hindi pa ako sanay. At saka, hindi naman ako natalo. Isang panalo, isang talo. Kung gusto mo, mag-rematch tayo. Paano? Simple lang. Sabi mo si Liu Yang ay payat at mahina, hindi tugma sa level, di ba? Yung mga kabayo sa kwadra doon, pwede kayong pumili ng kahit alin. Pumili kayo ng isa para makipagpaligsahan sa Junfeng ko. Kung sino ang matalo, hindi lang dapat humingi ng tawad, kundi aminin din na mahina ang kanyang pagsakay. Mandaya ka, hindi pa namin nasakyan ang mga kabayong iyon. Wala kaming report sa kanila. Paano kami makikipagkumpetensya sa iyo na matagal mo nang sinasakyan ang kabayo mo? Wala akong pakialam. Kung di ka makipagsapalaran, aminin mong talo ka. Huwag mo na akong pakitaan. Sige, laban. Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Oo naman, pumayag ka. Lawrence, lumabas ka na. Young Master Han. Di ba siya ang sunod-sunod na nanalo? Nang 5 beses na World Equestrian, Championship? Lawrence. Young Master Han ay nag-imbita sa kanya. Ang galing. Siya ang coach ng ate ko. Ang isang ordinaryong tao, hindi man lang siya makita. Hanlin, ang laban nating dalawa. Bakit mo tinawag ang ibang tao? Hindi mo naman sinabi na bawal ang mag-imbita ng iba. At saka, ang pagsakay ay isang high-class social activity. Ang paghahanap ng kalaban ay isa ring panlabas na pagpapakita ng husay sa pagsakay. Kung kaya mo, mag-imbita ka rin. Basta matalo mo si Lawrence, gagawin ko ang kahit ano. Ano, natatakot ka na? Ako, yan. Sige, pumapayag kami. Hindi, wala pa akong mahanap na makakatalo kay Lawrence. Pumayag ka ngayon. Gusto mo ba akong mapahiya? Sino ang nagsabing wala? Ako ang lalaban para sa'yo. Marunong ka bang sumakay? Nakasakay. Nakasakay ka lang tapos pumayag ka agad. Alam mo ba, si Lawrence ngayon, hindi pa siya number 1 sa mundo, pero hindi rin naman malayo. Ayaw mo bang humingi ng tawad sa'yo si Hanlin? Gusto ko, pero Sapat na ang gusto mo. Pasensya na po, Guro. Tulungan mo akong pumili ng magandang kabayo. Ako na ang pipili. Sige, ito ang gusto mo. ang ganda ng kabayong ito. Hindi. Hindi ba ito ang bagong huli na ligaw na kabayo? Bakit mo dinala? Ito ay, sa buong kwadra natin, pinakamalaki, pinakamalakas na kabayo. Natatakot ako na baka maliit ang mapili ko. Sasabihin nyo namang mali ang napili ko. Nagdadaya ka. Fuyang, kung kaya maglaban tayo, bakit ang dami mong dahilan? Ano ang nangyayari? Parang naramdaman ko nang hinawakan niya ang ligaw na kabayong ito. Biglang naging masunurin. Oo nga, kanina pa matigas ang ulo. Bakit ngayon? Mas maamo pa kay Junfeng. Simulan na natin. Titingnan ko, ikaw, isang babae, ano ang gagamitin mo para makipag-compete sa akin na kampyon? Xuan, ito ay isang ligaw na kabayo na hindi pa nasasanay kung magpapakatigas ka at mahulog. Huwag mo akong sisihin. Ang lalaking ito ay mukhang makulit at walang ginagawa. Pero marunong siyang mag-alala sa iba. Basta hindi masama ang puso, may pag-asa pa. Bilang isang lalaki ng pamilya Fu, dahil pumayag ka, dapat panindigan mo. Kahit matalo, dapat magsikap ka. Walang pagsisisi. Lalaki ng pamilya, Fu, ang ibig niyang sabihin, gawin akong isang lalaking may paninindigan. Hey! Hey! Mali, itong stepmother ni Fuyang. Bakit hindi nagsuot ng protective gear at umalis na? Oo nga, sumakay ng kabayo nang walang protective gear. Madaling masaktan. Wala man lang protective gear. Marunong ba talaga siya sa horse riding? Ginoo, nag-aalala ka para sa ginang. Sino ang may pakialam sa babaeng ito? Sa tingin ko lang, kung malaman ng tatay ko na nasaktan siya, tiyak na masisisi ako. Ah, ganoon pala. Tingnan mo, mukhang nauuna na ang ginang. Ginang medyo magaling ah. Hindi pwede. Kailangan i-record at ipadala kay Ginoo. Nanalo ka laban sa world champion? Paano nangyari iyon? Lawrence, ikaw, isang world champion, natalo sa isang babae.
Walang kwenta. Si Ginang Fu ay mahusay sa equestrian. Ang pinakamalakas na nakita ko. Ako ay hindi kasing galing. Tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Kung hindi ka sumasang-ayon, binibining Han. Maaari kang makipagkumpetensya mismo. Ikaw. Best of 3. Dahil napagdesisyonan na ang panalo at talo mangyaring, binibining hanto pa rin ang taya. Ako. Paano? Ikaw, isang ginoo ng pamilyahan. Hindi ba marunong ka man lang ang pinakapangunahing paghingi ng tawad? Ay hindi mo alam? Pasensya na. Mali ako. Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Hindi ko kailangan. Pasensya na, Fuyang. Hindi ko nakilala ang iyong kakayahan. Pasensya na sa iyo. Inaamin ko na mas mahina ako sa iyo sa equestrian dahil sa aking selos. Lagi kitang ginugulo. Dahil inamin mo ako, itong Ginoo ay magiging mapagbigay. Pinapatawad na kita. Na kayang patahimikin ang laging matigas na si Hanlin. Kusang sumuko, dapat kong sabihin. Ang magkaroon ng ganitong stepmother parang hindi naman masama. Ito ang tinatawag na walang alam. Walang kakayahan. Mukhang ang report na iyon ay hindi masyadong malinaw din. Bahala na. Bigyan natin siya ng kompensasyon. Dahil tapos na ang usapin, simulan na natin ang klase. Sandali. Madam Fu, may iba pa bang bagay? Bilang isang guro, hindi mo maaaring hindi makita ang pagkakaiba ni na Junfeng at Liu Yang. Alam mong magkaiba, pero pinagpapatuloy mo ang laban. Malinaw na pumapanig ka sa kabilang panig. Ito ay nagpapalabas ng galit para sa akin. Kailangan ko bang pumapanig? Ang inyong Fuyang ay hindi seryoso sa klase, nakikipag-away at lumiliban. Iyan ay karaniwan na. Ang mga estudyanteng tulad niya, kung hindi didisiplinahin ng tama, maaga, o huli, ay magiging basura ng lipunan. Matapang ka bang manakit sa akin? Bilang isang guro, sadyang pumapanig, hindi makatarungan. Bilang isang coach, sinadyang pumili ng isang hindi pa nasasakyan na kabayo. May masamang intensyon. Humingi ka ng tawad kay Fuyang. Tatapusin na natin ang nangyari ngayon. Kung hindi, Kung hindi ano, ang pamilya Fu ay makapangyarihan, ngunit ang buong kabayuhan na ito ay pag-aari ng pamilyahan. Kahit na ikaw, Madam Fu, ay makapangyarihan, gusto mo akong disiplinahin, ako na gintong coach. Hindi mo rin magagawa, di ba? Tama. Ito ang kabayuhan ng pamilyahan. Ang mga gustong disiplinahin ako panaginip. Mula sa sinasabi ninyo, kung kaninong kabayuhan, siya ang may karapatan na disiplinahin. Tama ba? Fu Xiao? Tama. Iyan ang ibig sabihin. Mabuti iyan. Kanina pa ay binili ko na ang kabayuhang ito. Ibinigay ko na sa ginang. Siya na ngayon ang bagong may-ari ng kabayuhang ito. Ang bagong may-ari. ang bagong may-ari ng kabayuhan. Ako. Ang bagong may-ari ng ranch. Ako. Napanood ko ang video mo na sumasakay sa kabayo. Napaka-profesional. Bibigyan kita ng isang ranch. Pwede kang pumunta rito palagi para sumakay. Sige, salamat. Hindi ba sinabi na mahirap ang pamilya ng binibini? Walang alam, nakatanggap ng ganitong ranch. Talaga walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Kung ikukumpara sa kanya, ako ang mukhang taga-probinsya. Ngayon, may gusto ka pa bang sabihin, humingi ka na ng tawad kay Master Fu ngayon din? Kung sasabihin mo, yun na. Ang ranch na ito ay ang pinakamalaki sa lungsod ng Sihay at pinakamaluho, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Hindi ako naniniwala na may bumibili ng ganoon kadali. Tama. Itong si Mrs. Fu ay isang formalidad lamang, isang arranged marriage partner. Paano ka binigyan ni Mr. Fu ng ganoon karaming pera para bumili ng isang ranch? Manahimik ka. Tagapamahala Sun, buti nandito ka. Sabihin mo sa kanila ngayon, kung kanino ba talaga ang ranch na ito, para matauhan sila. Sa tingin ko, ikaw ang dapat matauhan. Mrs. Fu, ang ranch na ito, kakabili lang ni Mr. Fu, at ibinigay sa'yo. Kung pipirma ka, sa'yo na ang ranch. Talagang binigyan siya ni Mr. Fu ng isang ranch. Paano nangyari yon? Ito ay pribadong pag-aari ko. Dito ba ako ang masusunod? Natural. Kung ganun, Fuyang, paano haharapin ikaw na ang magdesisyon? Ako. Talaga bang pwede? Hindi mo ba naisip na ako ang hahawak ng ganitong bagay? Ay kalokohan? Ikaw ang gusto niyang saktan. Ikaw ang may karapatang magdesisyon. Bakit ito ituturing na kalokohan? Huwag mong isipin na bata ako. Ikaw ay isang malayang tao. May sarili kang mga ideya at kamalayan. Hindi ako at hindi laruan ng sinuman. Hindi kailangang sumunod sa lahat. Malayang individual. Lola, tapos na ang takdang aralin ko. Perpekto rin ang score ko sa pagsusulit. Naglaro lang ako sandali. Araw-araw itong mga walang kwenta. Katiwala Ho, itapon mo ang bola niya. Opo. Walang kwentang munting iyak pa. Ikulong sa maliit na kwarto. 3 araw na bawal lumabas. Huwag, Lola, huwag. Itapon ang kanyang mga laruan. Lahat ng itapon mo. Kung makita ko muli ang sinumang makikipaglaro sa kanya, diretsyong tanggal. Umalis na. Bilisan mo. Sumunod. Oo nga, walang sino man ang makakapalit sa'yo para gumawa ng desisyon.
Naiintindihan ko. Umiiyak ba ang binibini? Hindi naman. Nakita mo ba akong lumuha? Pakiramdam ko, tuyo ang mata ko. Masakit lang. Tagapamahalasan, papuntahin siya para humingi ng tawad. Tanggalin agad siya at huwag na muling kunin. Madam Fu, binibining Fu, Nagkamali ako. kung mawawala ang trabahong ito, magugutom ako. Huwag niyo bang palalabasin ang taong ito? Madam Fu, nagkamali ako. Binibini. Shuwan, nasaan ka? Ngayon, ang klase ni Professor Yang, magtatawag ng absent. Sikat siya sa pagiging mahigpit. Tiyak na mapapatalsik ka kung hindi ka pupunta. Sige, pupunta na ako. Shuwan, yung assignment na binigay ni Professor Yang noong nakaraang klase, napag-aralan mo ba? Assignment? Oo nga. Si Professor Yang, siya ang dekano ng College of Arts and Letters natin. Sa College of Arts and Letters, hindi lang siya strike to. Gusto rin niyang magpatawag ng estudyante para sumagot. Kapag hindi makasagot, iaanunsyo sa buong paaralan. Ayoko nang mapahiya. Anong assignment? Sigurado ka bang hindi ka nag-review? Bahala ka sa buhay mo. Sana hindi ka mahuli. Yung mga tulad niyang walang alam, may magandang itsura lang, kahit mag-review, wala ring silbi. Si Liu Ruyan, mula nung nakaraang patimpalak ng kagandahan, natalo siya kay Shuwan. Laging sinisiraan siya. May magandang panunuoran na. Liu Ruyan, kung ganyan ka magsalita, maiintindihan ko bang, naiinggit ka sa magandang itsura ni Shuwan. Maganda siya. Nagising ka ba? Naiinggit ako na wala siyang alam? Mababa ang grado? O naiinggit ako na walang laman ang utak niya? Walang alam? Ano bang sinasabi mo? Ikaw. Sa sinasabi mo, malawak ang kaalaman mo. Mataas ang pinag-aralan. Hindi naman malawak, pero mas marunong pa rin ako sa'yo. Noong nakaraang klase, yung assignment ni Professor Yang ay mag-review ng kultura ng Dajin. Ngayong klase, nagsuot ako ng opisyal na damit pambabae ng Dajin. Hindi mo ba alam ito? O hindi mo man lang nakilala? Kultura ng Dajin, ilang libong taon na, di ba? Yung mga tulad niyang walang alam, bumabagsak sa lahat ng subject. Makakaintindi ba? E di imposible. Shuwan, kung ako sa'yo, nahiya na ako at nag-withdraw na sa eskwela. Pahiya ka pa dito. Yung tinatawag mong malawak na kaalaman, yung hindi napapahiya, ay nagsuot ng damit ng daki, kunwari dajin. Ano bang sinasabi mo? Ito ay binili ko sa napakamahal na halaga at ipinagawa ko para sa akin. Kapag dumating si Professor Yang, siguradong pupurihin niya ako. Malapad na manggas at maluwang na damit manipis at malinaw na tela. Ito ay dahil sa pakikipag-ugnayan ng dakilang Qi sa mga dayuhan na impluwensiyahan nila, kaya lumitaw ang kasuotang ito. Ito ay walang kinalaman sa dakilang Jin kahit ano. Parang may punto siya. Natatandaan ko si Professor Yang. Nabanggit niya sa klase, Liu Ruyan. Nagkamali ba talaga siya ng suot? Kung ganoon, sobrang kahihiyan iyon. Ruyan, huwag kang maniwala sa kanya. Dakilang Qi Dynasty pa. Ilang taon na ang nakalipas mula ngayon. Naiintindihan ba niya? Huwag mong isipin na dito nagsasalita ka ng walang katotohanan. Mapapaniwala ako sa iyo. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin sa paggawa ng takdang aralin ni Professor Yang. Takot na maagaw ko ang iyong spotlight. Anong spotlight? Ang takdang aralin ko noong nakaraang klase ay pag-aralan ang kultura ng dakilang Jin. Bakit nakasuot ka ng damit ng dakilang Qi? Ano? Talagang daki na damit, kung ganoon. Tama si Shuwan. Naalala ko, si Shuwan ay laging bumabagsak sa exam. Paano naman siya naging? Napakaalam sa kultura ng Dajin. Nakita agad. Hindi po, Professor Yang. Ginawa ko po ito ng mahigpit na sumusunod sa inyong kahilingan. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Wala siyang alam. Oo nga, malamang. Hindi niya alam kung ano ang Daki Dynasty. Hindi alam. Huwag maniwala sa kanyang kalokohan. Kayo ba'y nagdududa sa aking pananaw o sa aking karunungan? Hindi po kami. Mabuti naman. Naalala ko sa inyong klase, may isang babae na si Shuwan. Sabi nila maganda raw, tuwing exam. Laging bumabagsak. Huwag kayong matulad sa kanya. Ikaw ba si Shuwan? Hindi po. Guro, mukhang ang sinasabi ninyong Shuwan. Ako po. Hindi kaya? Ang papel na ito ni Shuwan, pangit ang sulat. Puno ng butas ang sagot. Hindi lang maraming, mga simpleng pagkakamali. Pati na ang mga dinastiya. Hindi alam, paano naging ikaw? Professor Yang, siya nga si Shuwan. Walang duda. Pasensya na dati akong tamad mag-aral. Talagang mahina ang dating may-ari sa pag-aaral. Dahil minana ko ang katawan na ito. Natural lang natanggapin. Professor Yang, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya lang ay, nagkataon lang na nakita. Swerte lang, sa totoo lang.
Wala pa ring alam. Tama, ako at si Ruyan ay makakapagpatunay. Wala siyang alam. Talagang tanga. 4 na taon sa kolehiyo. Malapit ng graduate. Ang pangit pa ng sulat. Mas malala pa sa elementarya. Anong alam niya? Ang kaligrapya ay para sa mga iskolar pangunahing kasanayan. Kung ganito pangit ang sulat, hindi siya masyadong matalino. Ang nangyari kanina, talagang daya iyon. Mali po kayo. Guro, hindi muna natin pag-usapan ng sulat. Kung may kinalaman ba sa kaalaman? Kahit na meron, si Han Yu ay nagbuhay sa panitikan. Maraming estudyante. Isang tunay na scholar. Pinuna rin ang kanyang sulat. Na magaspang ang anyo. Dayain ba? Siya? Tumigil ka sa kakapalpak mo. Nagtutwist ka ng katotohanan. Anong karapatan mong ikumpara ang sarili kay Hanyu? At anong karapatan mo na makakita ng pangit kong sulat at magdesisyong wala akong alam? Malapit nang paalisin sa eskwela. Kung ignorante ka ba, hindi mo ba alam sa sarili mo? Tumahimik ka. Pasensya na, Xuan. Nag-generalize ako, pero ang sulat mo, kailangan mong pagbutihin. Hindi naman pangit ang sulat ko. Pero, hindi ako magaling sa ballpen. Anong ibig sabihin? Sasabihin mo bang magaling ka sa brush? Maganda. Pagpupugay sa dakilang Chancellor, Wang Yujun. Siya ang kilalang master ng kaligrapya. Ano po ang dahilan ng inyong pagdating sa bahay ng Chancellor ngayon? Ano po ba ang pakay? Narinig ko na ang sulat kamay ni Matandang Bato ay galing sa bahay ng Chancellor. Sino pong master ang gumawa nito? Sana po ay ipakilala ninyo sa akin. Pagpapalam sa Chancellor, si Matandang Bato ay ang sagisag panulat ng panganay na dalaga. Tigilan mo na ang pagsusulat. Ang kawalan ng talento ng babae ay birtud. Ikaw, isang babae, ano ang silbi ng napakagaling mong pagsusulat? Sa huli, mag-aasawa ka rin naman. Buti na lang gumamit ako ng sagisag panulat. Hindi nila alam na ikaw yon. Simula ngayon, ang kapatid mong lalaki na si Shuye ay si Matandang Bato at ikaw ang tutulong sa kanya sa pagsusulat, sumulat ng mga sanaysay, tulungan siyang pumasa sa eksamen. Sa panahong iyon, bilang isang babae, hindi pwedeng magpakita sa publiko. Hindi pwedeng higitan ng lalaki sa talento. Kilala ng lahat si Matandang Bato, ngunit hindi nila ako kilala. Si Shuan. Tigilan mo ang pagmamayabang. Kaligrapya pa? Alam mo ba si Profesor Yang? Siya ngayon ay ang presidente ng Kaligrapya Asosasyon. At ang ika, 51 na tagapagmana ng estilo ni Matandang Bato. Estilo ni Matandang Bato. Tama. Mula sa dakilang Jin na nilikha ni Matandang Bato, estilo ni Matandang Bato. Ang kanyang estilo ay tulad ng lumulutang na ulap, parang sumasayaw na dragon. Sa harap ng isang master tulad ni Profesor Yang, na dalubhasa sa kaligrapya, nagpapakita ka ng kakulangan. Mamaya ay mapapahiya ka. Kung ang tinutukoy ninyong Matandang Bato ay ang aking kilala, pasensya na. Marahil sa mundong ito, walang ibang higit na nakakakilala sa kanya kundi ako. Walang mas nakakaalam kaysa sa iyo. Bakit hindi mo sabihin? Ikaw si Hanshi na matanda. Kung ganyan ang iniisip mo, wala namang problema. Shuan, ang yabang ng boses mo. Tama na sa sinasabi mo. Marunong ka rin ng estilo ni Hanshi. Natutunan ko ng kaunti. Ang estilo ni Hanshi ay elegante at malaya. Kung walang dekadang pagsasanay, mahirap makuha ang husay dahil ganyan ka kumpiyansa. At bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung makagawa ka ng 3 bahagi ng diwa, hindi lang kita papayagan na makapasa sa pagsusulit. Pahihintulutan din kitang makapagtapos. Salamat, Guro. Kunin ang aking brush, tinta, papel, at inkstone. Ire-record ko ito. Pagkatapos magsalita ni Professor Yang, ipopost ko ito online. Para siyang mapahiya. Oo, dapat talaga siyang mapahiya. Profesor Yang, huwag kang tumingin. Tulad niyang walang alam. Siguradong magulo ang isusulat. Tumatalo na dragon sa pintuan ng langit. Tigre na nakahiga sa palasyo ng ibon. Ito ay tulad ng muling pagsilang ni Hanshi. Mga sulat na hindi niya kayang gawin. Ano? Professor Yang medyo sobra na yata. Ang sinasabi mo? Wala siyang alam. Isang tanga. Bakit siya pinupuri? Oo nga, 4 na taon kaming magkaklase. Alam na alam namin. Kung anong klaseng tao siya. Profesor Yang, Huwag kayong magpaloko sa kanya. 3 taon na akong nagtuturo sa inyo. Hindi ko kayo hinihiling na magkaroon ng tulad ng talento at kakayahan ni Shuan. Ngunit, kahit man lang ang pangunahing pagpapahalaga, meron ba kayo? Ang kaligrapiyang ito ay puno ng galaw at buhay, tulad ng lumilipad na dragon at phoenix. Talagang ito ay estilo ng Hanshi na pinakamahusay.
Ito nga ay estilo ng Hanshi. Hindi lang iyon, mahusay din ang pagkakasulat. Tingnan ninyo ang mga linya. At ang pagtatapos, napakagaling. Nakita nila iyon, pero kayong dalawa ay paulit-ulit na sinasabing mali ang aking paningin. Pagkatapos ng 3 taon sa akin, wala kayong kahit anong pagpapahalaga sa sining. Kami. Profesor Yang. Tumigil na kayo. Matagal na kayong nag-aaral, hindi man lang alam kung maganda ba ang isang kaligrapya. Mukhang ang inyong mga marka ay peke. Ipinapahayag ko na kanselado ang inyong mga marka sa final exam. Hindi kayo makakapagtapos ngayong taon. Profesor Yang, nagkamali po kami. Lumabas kayo. Sa aking klase, hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo. Shuwan base sa aking mahabang pag-aaral ng estilo ng Hanshi, ang kaligrapyang ito sa lahat ng anggulo ay orihinal. Gusto ko sanang itanong, maaari mo bang ipaliwanag, ikaw ba ang matandang Hanshi? Sobra naman ang papuri ni Professor Yang Hanshi Lauren, ay isang manunulat ng kaligrapya ng dakilang Jin, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Pero mula pagkabata ko, gusto ko na ang estilong Hanshi, palagi ko itong ginagaya, kaya nagkaroon ako ng epektong halos hindi mapag-iba. Tama, 1,000 taon kahit sina Qin Shi Huang at Han Wu ay mawawala rin sa daloy ng kasaysayan, lalo na ang mga ordinaryong tao gayunpaman. Kahit ginagaya o sumusulat kahit sa anumang panahon, ang makagawa ng ganitong estilo ng sulat ay maituturing na isang dalubhasa sa kaligrapya. Hindi ko alam kung si Xuan ay may nais sumali sa aking samahan ng kaligrapya. Samahan ng kaligrapya. Ay isang grupo ng mga mahilig sa kaligrapya na nagkakaisa. Kung papasok ka, gusto kitang gawing guro ko ang aking samahan ng kaligrapya. Posisyon ng Pangulo, ibibigay ko sa iyo. Ang samahang ito kahit maluwag ay may tiyak na katayuan. Sa hinaharap, kung makikipaghiwalay ka kay Fu Xiu ay isang magandang daan palabas. Maaari akong sumali, pero wag mo akong gawing guro. Ako ay isang mag-aaral na kulang sa kaalaman, hindi karapat-dapat. Ngayon, gusto ko lang makapagtapos ng maayos. Sa iyong kaalaman at kaligrapya, hindi makapagtapos. Kung gayon ang aming paaralan ay walang makakapagtapos. Wala kang alalahanin. Papautusin ko na ang tao gumawa ng diploma para sa iyo. Maaari mo itong makuha bukas. Salamat, Profesor. Fu Xiao, punta ba tayo sa bar? Hindi. Magkarera tayo ng sasakyan? Ang Kawasaki ko ay sabik na. Hindi. Fu Xiao, iba ka ngayon ah. Ayaw dito, ayaw doon. Di matulog na lang sa kotse? Isa kang malayang individual, may sariling kaisipan at kamalayan. Hindi ako, o laruan ng kahit sino. Hindi kailangang sumunod sa lahat. Malayang individual. Tara, Sumunod ka. Narinig mo ba? gawin mo ang gusto mo. Maglaro ng basketball. Basketball. Fu Xiao, ang gabi na. Bukas na lang. Tingnan mo ang trending. Sumulat ng calligraphy, napapayag ang presidente ng Calligraphy Association na maging disipulo niya. Sumakay lang ng kabayo, tinalo si Lawrence. Ang kontratang asawa kong ito, medyo sobrang husay. Ang mga bagay dito ay tapos na. Ang bagay na iyon ay dapat nang isagawa. I-book mo ako ng ticket pa uwi. Kailangan kong makilala ang nominal kong asawa. Ang galing. Pagdating sa mundong ito, unang achievement na natapos. Shuwan. Akala ko ba laging nagpe-5 ka, at bumabagsak sa exam? Nauna ka pa sa kin sa diploma, may hustisya pa ba? At batas, hindi pwede. Ngayon dapat ilibre mo ako. Magulang ba kayo ni Fuyang? Oh, Ang anak ninyo ay nakipag-away sa kaklase. Pumunta kayo rito. Lakad na. Halika. Noong huling beses sa karerahan, nagpahiya ako ng husto. Ngayon, pakitunguhan kita ng maayos. Huwag kang mag-alala, Han Xiao. Fuyang, kaya mo bang makipaglaro sa amin ng 3 laban 3 basketball? Kung matalo, tatanggapin ang isang kondisyon mula sa kalaban? Ayoko. Fuyang, ikaw, ang munting Panginoon ng Fu, hindi ka ba umaasa sa iyong stepmom para maging duwag? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Noong huling beses sa karerahan,
Kung hindi dahil sa iyong stepmom, bigyan kita ng 10 taon, hindi mo rin ako matatalo. Tumahimik ka. Sige, laro tayo. Halika na. Halika. Hanlin, anong ibig mong sabihin? Gusto mong makipag-away? Ano ngayon kung awayin kita? Akala mo ba ang stepmom mo makakapunta rito para iligtas ka ngayon? Nagtanong na ako. Ang stepmom mo ay isang walang alam na walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Isang kasunduang kasal, hindi rin alam kung paano siya napasikat na babae lang. Talaga mong itinuturing siya bilang tunay mong ina. Tumahimik ka. Bata pa, pero malaki na ang galit. Ginang o Ginoo, ano ang nangyari? Magulang ni Fuyang, tama? Nagbabasketball sila, natalo si Fuyang, kaya sinuntok niya. Bilang estudyante, ang away sa eskwela, ano sa tingin mo, paano natin ito haharapin? Ikaw na magsalita. Sila ang unang lumabag. Puro gagalaw sila ng patago, kaya napilitan akong kumilos. Anong labag? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang basketball ay laro ng kompetisyon. Normal na may kontang dikit. Fuyang, natakot ka ba? Nagdadahilan ka lang ba? Oo nga, sa NBA, bawat laro ay may 5 foul. Bakit sa'yo? Hindi pwede? Teka, hindi ko alam kung ano ang basketball. Pero kung ang laban ay pwedeng may dikit, pwede ba akong sumali? Ikaw nanay ni Fuyang napakalakas ng pisikal na laban sa basketball, kahit na adult ka na, pero si Zhao Feng at si Zhou Zuoxiong silang dalawa, halos magkasing tangkad na sila sa mga adult. Mas matangkad pa sila sa iyo ng isang ulo. Kung sasali ka, baka ikaw ang dehado. Okay lang, kahit masugatan o ano paman. Hindi ako maniningil ng pananagutan. Hindi rin ako hahanap ng problema sa paaralan o sa guro. Sige, dahil problema na dulot ng paglalaro ng basketball, kayo na lang maglaro ng basketball at solusyonan ito. Hindi na ako makikialam. Pumapayag ka ba o hindi? Siyempre, pumapayag ako babaeng masama. Dati sa kabayuhan, pinahiya mo ako ng sobra. Ngayon, titingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Hindi ako pumapayag. Hindi mo ba napapansin sila may masamang balak? Kung talagang sasali ka, kung mabugbog ka, huwag mo akong sisihin. Tama si Ginoong Fu. Kaming lahat ay hindi makakalaban. Ang payat mo. Hayaan mo na lang kaming gawin ito. Kahit na siguradong mabubugbog kami, pero kahit papaano, lalaki kami. Kaya naming lumaban. Dahil nandito ang iyong ina, hindi maaaring hindi sumunod. Makinig ka sa akin. Sige. Gusto mong mabugbog, bahala ka. Basta kapag nasaktan ka, hindi kita aalagaan. Huwag mo akong sisihin. Siyempre naman. Pero, kailangan mong sabihin sa akin, ano ang mga patakaran sa basketball? Paano ba talaga ito nilalaro? Hindi mo alam? Sobra ka talaga hindi mo alam ang patakaran at pumayag ka pa. Napakadali lang. Pagkatapos mong makuha ang bola, hindi ka dapat lumakad ng higit sa 3 hakbang. Pag-isipan mong ilagay ang bola sa basket, sa loob ng linyang ito, 2 puntos. Sa labas ng linyang ito, 3 puntos. Ganyan lang kasimple. Saan naman simple? Ang basket ay napakaliit at napakataas. Mahirap pumasok. Mahirap ba? Ito. Swerte lang. Hindi lang sa pagtira ng tama ang basketball para manalo. Magaling. Sa training, tumpak ka naman. Pero kapag laro na, hindi tiyak kung sino mananalo. Marunong itong babae ng pressure point. Marunong sumakay ng kabayo. At ngayon, tumpak din siya sa pag-shoot. Papasok natin siya. Baka manalo nga tayo dahil marunong ka mag-shoot. Sige, sumali ka na. Ikaw, papalit kay Chen Xiao. Si. Sino unang makapasok ng 10 bola siya ang mananalo? Si. Magsimula na ang laro. Puntos ni Madam Fu. Team Fuyang. 3 puntos. Galing! Ganyan lang ang laro. Bakit mo kinuha ang bola ko? Bawal ba kunin sa'yo? Bawal ba? Siyempre pwede. Kunin mo lang. Sige, tuloy. Han Xiao.
Medyo kakaiba itong babae. Kapag nakuha niya ang bola, atakihin natin siya. Kung may mangyari, ako bahala. 23, walang problema, walang problema. Tara. Ito ba ang tinatawag nilang dirty tricks? Naintindihan ko na. Ito ay basketball. Ano ginagawa mo? Hindi ba ikaw yung nagsabi? Sa basketball, may konting dirty tricks, normal lang yan. Naimbestiga ka iyan, ay maliit na galaw, Guro Zhang. Tingnan mo. Kahit ang pamilya Fu o Han, hindi ko kayang saktan. Mas mabuti pang magpanggap na ignorante. Hindi nakita ni Guru Zhang kung hindi iyon maliit na galaw. Ano? Ganyan ang laro? Sige. Kumuha ng armas. Binatang Han pagsuntok at pagsipa pwede ko nang balewalain. Paggamit ng pamalo, sobra na yata. Guro Zhang, kanina, napagkasunduan natin. Sa basketball, may mga maliit na galaw. Normal lang. Pinayagan mo lang si Shuwan na magkaroon ng maliit na galaw. Hindi mo kami pinapayagan. Minamaliit mo ba ang pamilyahan? Ako. At saka, sila ang unang kumilos. Ito ang tinatawag naming tamang pagtatanggol. Paggamit ng sandata, ay isa ring uri ng maliit na galaw. Ito. Maaari din. Balls, naiintindihan ko. Sige, dalhin mo ngayon sa basketball court. Anong dadalhin mo? Malalaman mo mamaya. Binibini. Mabait. Handa na ako. Maaari nang magpatuloy sa maliit na galaw. Ito. Binatang Fu, ito. Ito rin ba ay maliit na galaw sa basketball? Marahil ay oo. Ano? Fuzong, may problema. Si Hanlin, ang batang master, ay naglalaro ng basketball. Nagkaroon ng away. Si Xiao Furen ay sumali rin. Ngayon, Kasama niya sila sa paglalaro. Ang basketball ay isang mapagkumpitensyang esport. Kapag naglalaro, siguradong may mga maliliit na galaw. Isang binibini siya. Bakit siya sumali? Sabihin kay Katiwala Wang, napigilan siya agad. Kung masaktan si Shuwan, pananagutin ko siya. Oo. Fuzong, Katiwala Wang, ang video ng eksena ay naipadala na. Tingnan mo. sigurado ka bang walang mali? Siya ay naglalaro ng basketball. Tigil na. Talo na kami. Sumusuko na kami. 4 na tira pa lang. May 6 pa. Hindi na kailangang magpatuloy. Kami ang talo. Guru Zhang, sumuko na sila. Nasolusyonan na ba? Oo. Unang beses makakita ng naglalaro ng basketball na nakasakay sa kabayo. Ngayon, mukhang ang mga maliliit na galaw sa basketball ay medyo kawili-wili, parang sa digmaan. Sa tingin ko, sa kampo militar ay maaaring ipalaganap para lumakas ang katawan. Fuyang, sa susunod, pwedeng tayo ay madalas maglaro ng sabay. Kung ang mga ito ay tinatawag na maliliit na galaw, bigla kong naisip ang basketball ay tila hindi rin ganoong kawili-wili. Oo. Hindi na kami maglalaro. Hindi na namin gusto ang basketball. Bulls. Sa susunod, kahit maglaro ka ng basketball o kahit anong gawin kapag natalo, mag-ensayo ng maayos humanap ng paraan para manalo muli. Sa halip na pumili ng away, hindi malulutas ng pagsuntok ang problema. Masama akong bata, hindi ako manalo. Gusto kong makipag-away, ano ba? Wala namang nag-aalaga sa akin mula bata. Walang nagmamahal sa akin. Walang nagmamalasakit sa akin. Sanay na ako. Wang Baba, ngayong taon ay hindi pa rin makakasama sa aking kaarawan? Yang Baba ay sobrang busy. Hindi ba gusto mo ang amusement park? Ibibigay sa iyo ni Baba. Bumili ng amusement park. Okay ba? Ayoko ng amusement park, ayoko ng cake, ayoko ng kaarawan. Ano ang nangyari sa kanya? Fu Feren. Sa totoo lang,
Natalo lang sa basketball. Natalo. Si Fu Xiao ay hindi nagalit. Si Hindi Han nagalit. ininsulto ka ni Han Xiao, Fu Furen, kaya sinuntok ni Fu Xiao. MPOLLs, gumagawa ng maraming mga mapangahas na bagay. Sa totoo lang, sobrang sensitibo ang kalooban, sobrang nagnanais ng pagmamahal ng pamilya. Gumagawa siya ng maraming mga labis na bagay ay para lang makuha ang inyong pag-aalala. Naiintindihan ko na. Maraming salamat sa inyo. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo akong disiplinahin? Hindi ko kailangan. Pasensya na, Fuyang. Sa sinabi ko kanina, humihingi ako ng tawad sa iyo. Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Hindi ko nalaman ang buong kwento, ang buong detalye ng pangyayari, at pinuna kita agad. Mali ang ginawa ko. Ako si Xuan, taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Hindi, ako. Bata pa ako. Ikaw naman ang nakatatanda. Kung hihingi ka ng tawad sa akin, mawawalan ka ba ng dignidad? Ang pag-amin sa pagkakamali at pagbabago ay isang malaking kabutihan. Kahit ako ang iyong ina, kung mali ako, dapat kong aminin. Payag ka bang tanggapin ang aking paghingi ng tawad? Ako? Chen Xiao, Jiang Bin, kayong dalawang lalaki. Bakit ang dami niyong sinasabi? Nung kanina ba, hindi pa kayo napagod sa paglalaro ng basketball? Kung gusto nyo, ituloy natin. Halika. Master Fu, bigla kong naalala, may kailangan ako sa bahay. Mauna na ako. Master Fu, tinawagan ako ng kapatid ko. Sabi niya manganganak na ang alagang baboy namin. Mauna na rin ako. Tara, tara. Hindi ba kayo? May sugat ka pa! May sugat ka pa! Tulungan kita gamutin! Tulungan kita! Sige na nga, kaya ko namang. Patawarin ka na lang. Si Master Fu ay mapagbigay at may malaking puso. Simula noong magkaisip ang Binibini, hindi pa siya naging ganito, kasaya. Ang babaeng ito, talagang kakaiba. Sige, ngayon hindi ka na pwedeng maglaro ng basketball. Sumama ka muna kay tagapamahalawang. Magpahinga at magpagaling. Opo, ang dami mong sinasabi. Oh, babe ko. Bilisan mo pumunta sa set. Yung balita na bumagsak ka sa pagsusulit at hindi mo makukuha ang diploma. May nagsumbong kung sino. Yung role na na-assign sa iyo. Mamaya, papalitan ka na. Sige, pupunta na ako doon. Kapag naghiwalay na kami ni Fu Siu, lahat ng kita ay manggagaling sa sarili ko. Ang pagiging artista ay isang mabilis na pagkakakitaan. Hindi ko pa ito pwedeng bitawan. Direk Chu, ang balita ko ay totoo. Si Xuan ay isang bagsak sa lahat ng pagsusulit walang laman na hindi makakuha ng diploma. Ang ating bida bilang dalawa kung siya ang gaganap kapag nalaman ang buong production crew ay maaapektuhan. Oo nga, ayaw din ni Direk Q na ang pelikula ay hindi pa nagsisimula ay murahin ng mga tao. Kung siya talagang gaya ng sinabi ninyo walang alam at walang kakayahan, tatanggalin ko siya ng walang pag-aatubili. Pero ngayon huli na, para maghanap ng tao. May maire-recommend ba kayo? Siyempre meron Direk Q. Ang kwento natin ay tungkol sa panganay na anak ng punong ministro, pinilit ng magulang na pakasalan ng isang babaero na hindi niya gusto. Ang pangalawang bida ay kapatid ng pangunahing bida na dapat may talino at kagandahan para makatugtog kasama si Han. Direk Q, nakita mo na ang trending ngayon? Yung nasa Shiha University babaeng matalino na sumulat ng istilong Hanshi? Ano sa tingin mo? Kahit hindi ko nakita ang mukha, pero ang aura niya ay napaka-espesyal. Kung aanyayahan natin siya na gumanap bilang pangalawang bida, talagang bagay, ganito na lang. Kontakin mo siya ngayon at anyayahan, pumunta siya para mag-audition. Sige, pupunta na ako. Direk Chu, narinig ko na magpapalit ka ng tao. Dati pa tayo hindi ba napag-usapan na natin? Ang papel na ito ay sa amin na, di ba? Ang ating Direk Q ay sikat na direktor sa bansa. Ang mga pelikula niya ay para sa kung sino-sino lang makakapasok ba. Ang artista nyo, anong klasing tao? Gusto nyo ipilit? Anong ibig mong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin kahit diploma hindi makuha. Walang kwentang estudyante gusto pa makipagtugtog kay Han? Anong panaginip yan? Diploma lang naman. Kung makuha ko, ano? Kung makuha mo, luluhod ako sa'yo. Maghanda ka. Ano? Xuan, nakuha mo na ang diploma? Sinabi mo sa akin dati na magugulat ka raw. Hindi ako naniniwala. Hindi ko inaasahan na magagawa mo talaga. Ang galing talaga Swerte lang. Imposible Shiha University ay isang kilalang universidad sa buong bansa. Si Professor Yang ay napakatigas. Bagsak, nakakuha pa rin ng diploma. Hindi ako naniniwala. Tiyak na may nakilala siya na sadyang gumawa ng peking dokumento. Kung peke o hindi, halata naman.
At saka, maaaring i-verify sa website ng edukasyon. Kung hindi ka naniniwala, ikaw mismo ang mag-check. May embossed seal. Totoo pala. Totoo man. Ano naman? Ang kakayahan niya. Alam naman natin, hindi kabisado ang script. Ang galing mag-artista ay palpak. Kung isasama natin ang ganitong tao sa grupo, tiyak na magiging pabigat siya sa lahat. Tama, Director Q. Ang ganitong walang kwenta. Bakit mo pa siya gagamitin? At saka, mayroon na tayong angkop na tao. Bakit pa siya ititira? Para maging clown. Director Chu, anong ibig sabihin nila? Hindi ba tayo nagkasundo dati? Na kami ang pipiliin? Tama ang sinabi ni Linman. Last time, ang artista ninyo nang mag-audition ay hindi maayos. Talagang hindi angkop. Sa susunod na lang tayo magtulungan. Director Q, hindi maniwala ka sa amin. Pwede bang bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon? Wag na! Paulit-ulit na walang kwentang usapan. Ang kapal ng mukha mo? Ang ganitong bilis na artista, kung hindi ganito ang kapal ng mukha, tiyak na walang makukuha, sanay na lang. Tama rin. Ang tulad niyang artista, paano makakapantay sa atin ang big star na si Han? Kayo? Siya? Kung ayaw makipagtulungan, edi, wag. Director Chiu, gusto ko lang itanong, sino kaya ang artista na pumalit kay Xuan? Ordinaryong tao lang. Yung nasa trending ngayon, yung babaeng sumulat ng istilong Hanshi na si Professor Yang ay kusang naging apprentice magandang calligrapher. Siya ang hinahanap ninyo. Maganda. Iyan ay ang sikat na dalubhasang babaeng manunulat. Mula nang sumikat sa trending wala pang kalahating araw, daan-daan ng calligrapher ang sama-samang nagrekomenda. Kahit hindi nakita ang mukha, ang likuran lang, nakainganyo na ng milyon-milyong likes. Kapag nag-debut siya, tiyak na sasabog ang kasikatan. Gusto ng kumpanya niyo siyang kunin? Natural lang iyon. Ang dalubhasang babaeng iyon, ang kanyang tindig at talino, ay nasa pinakamataas na antas? Para ba sa inyong klase ng walang kwentang artista iyon maihahambing? Ihambing siya sa isang dalubhasa sa kaligrapiya, wala sa parehong antas. Siya ba ay karapat-dapat? Tama rin. Ang basurang tulad niya ay tinanggal na sa produksyon. Umalis ka na ngayon. Tara na. Kung ang hinahanap ninyo ay ang dalubhasang iyon sa kaligrapiya, pasensya na, ako iyon. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung ikaw ang dalubhasang iyon, ako ang presidente ng Samahan ng Kaligrapiya. Direk Q, pakiusap. Paalisin na ang clown na ito. Hindi ko na kaya. Wang Tian, dalhin mo na ang artista mo at umalis. Opo, alis na kami. Kung hindi kayo naniniwala, maari kayong makipag-ugnayan. Kung hindi ako iyon, aalis ako agad. Ito ang hinahanap mo, walang masisisi. Ate Han, kailangan kitang abalahin na tumawag kay Professor Yang. Hingin ang numero ng telepono ng dalubhasang ito. Kilala mo si Prof. Yang? Dati akong nag-aral kay Prof. Yang ng isang taon sa kaligrapiya. Itinuturing ko siyang guro ko. Talagang mahusay ka, Ate Han. May talento ka nga. Hindi tulad ng ilang third-rate na artista. Natural lang. Si Professor Yang ay ipinadala na sa akin ang numero. Tatawagan ko siya ngayon. Ano? Ikaw pala talaga ang dalubhasang iyon? Naniniwala ka na ngayon? Imposible! Ikaw ay isang taong bagsak sa lahat ng subject. Paano naman? Ay ang master ng calligraphy na iyon. Malamang mali. Ate Han, tanungin mo si Professor Yang. Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya siya ay si Xuan. Ano? Hindi ba siya ay isang taong walang alam? Ikaw talaga yung tao na iyon? Dati ko na siyang nakita. Pamilyar. Ang galing. Sa susunod, kung sino man ang mang-api sa artista namin, sasampalin ko siya sa mukha. Kaya pala ikaw yung magandang calligrapher. Ngayon, taos-puso kitang inaanyayahan na sumali sa pelikula ko. Sandali, Director Q, kahit magaling siya sa calligraphy, ano naman, ang pag-arte niya, hindi mo naman napanood? Hindi niya maalala ang linya. Pilitin siyang gumanap, tiyak na magdudulot ito ng negatibong review sa pelikula. Tama, kung hindi magaling ang pag-arte, wala ring silbi ang daming satsat. Ito, Ang galing ay hindi nasusukat sa salita. Maaari tayong mag-ensayo ngayon. kahit ilang beses kayo mag-ensayo, ano ang silbi? Director Q, May idea ako. Hindi ba may isang eksena ang bida ng pakikipaghiwalay sa mga magulang? Ilang beses ginawa ni Ate Han at hindi ka pa rin kontento? Baka siya ang mag-try? Ano sa tingin mo? Si Ate Han hindi nga magawa, pabayaan mo pa sa isang walang alam. Tiyak na magagalit si Director Q. Sa ganong pagkakataon, sa tingin ko, paano ka pa makakapasok sa set nang may dangal? Maaari nga ito? Ito ang script. Tingnan mo muna. Pagkatapos, diretso na tayo sa shooting, eksena ito.
Pinipilit siya ng mga magulang na pakasalan ng isang playboy, eksena ng galit niyang pagpapaalam. Ang bida pala ay katulad ko, bilang lehitimong anak ng punong ministro, ngunit sa mahabang panahon ay nakaranas ng diskriminasyon at pang-aapi dahil sa kasarian. Ang bida ay katulad ko pala, bilang lehitimong anak ng punong ministro, ngunit matagal nang nakararanas ng diskriminasyon at pang-aapi dahil sa kasarian. Tatay, ano ang ibig sabihin nito? Warner, alam ng iyong ama na nasasaktan ka, ngunit ikaw, dapat isipin ang kinabukasan ng pamilya Shu. Bukas, hayaan mong ang iyong kapatid na si Shu Qing ang pumalit sa iyo at pakasalan ng prinsipe. Mananatili ka sa bahay ng punong ministro upang tulungan ng iyong kuya sa pag-aaral para sa exam. Ginamit ng kuya ang aking sanaysay, kaya siya naging J1. Ayaw ni tatay na sumama sa digmaan. Ako ang pumalit sa kanya, at sumapi sa hukbo, at nakamit ang malaking tagumpay na ito. Ang nakaraang buhay ko, ay kontrolado ninyong lahat. Ngayon, kahit na ang sarili kong kasunduan sa kasal wala akong karapatang magpasya, Kapatid, kapag nag-asawa, kailangan mong tumira sa palasyo ng prinsipe. Napakatalino mo. Manatili ka muna. Tulungan mo akong maging top scholar. Pagkatapos, ako ay hahanap para sa iyo ng mas angkop na asawa. Oh, Waner, pakiusap ng iyong ina. Makinig ka sa iyong ina. Manatili ka na. hindi ako pumapayag. Tumahimik ka. Hindi kailangan ng pahintulot mo. Mga alalay. Dalhin ang rebeldeng anak na ito at ilayo siya. Chinga, bilasan mong magayos at maghanda para sa kasal. Opo, tatay. Bitawan mo ako. Kahit gaano katalino ang isang babae, kahit gaano kahusay ang kanyang pinag-aralan, kahit gaano siya kagaling, siya ay magiging alipin lamang ng lalaki. Ito ay isang panahong mapagsamantala. Kung ganoon, walang saysay ang mabuhay. Ito ay Warner. handa na ako, direk. Ang bilis naman. Walang problema sa amin. Sige lahat, maghanda na. Magsisimula agad ang pag-shoot. Halika 3, 2, 1. Action. Kahit gaano katalino ang isang babae, kahit gaano kahusay ang pinag-aralan, kahit gaano siya kagaling, siya ay magiging alipin lamang ng lalaki. Ito ay isang panahong mapagsamantala. Kung ganoon, walang saysay ang mabuhay. Ang galing mo, umarte. Iyan ang tamang pakiramdam. Pumunta ka agad sa set. Huwag kang gumanap bilang pangalawang babae. Diretso, gumanap ka bilang pangunahing babae. Gumanap bilang pangunahing babae. Ano ang gagampanan ko? Hindi ito pwede. Direct Q. Hindi pwede. Bakit hindi? Mas magaling pa si Shuwan sa'yo. Ito ang gusto kong maramdaman. Ang gusto kong bida. Salamat, Direk. E ano kung magaling siya sa eksenang iyon? Ang bida ng seryeng ito, hindi lang isang dalagang mahinhin, kundi isang matapang na babaeng general. Marami siyang eksenang nakasakay sa kabayo at nakikipaglaban. Siyempre, hindi kaya ni Shuwan yon? Ay naku, gusto ko lang siyang ipahiya, pero sa halip, nawala sa akin ang role. Kung hindi ko mabawi para kay Ate Han, siguradong papatayin niya ako. Tama. Sa seryeng ito, ang pagsakay sa kabayo ang mahalaga. Para sa seryeng ito, naghanap ako ng pinakamagaling na master sa mundo, si Lawrence, at nag-aral ng 3 buwan. Hihintayin mo ba siya ng 3 buwan para mag-aral ulit? Nakaset na ang schedule. Talagang hindi na makapaghintay. Sino ba nagsabing hindi ako marunong sumakay? Ano naman kung marunong ka? May mga eksena na kailangan ng husay sa pagsakay para maipakita ang pinakamagandang resulta. Ang atehan natin, talaga namang may likas na galing at saka nag-aral ng maayos. Kaya naman si Master Lawrence ay puro papuri sa kanya at humahanga. Ano ang laban mo? Tama nga. Nakuha ko na ang National Level 3 Equestrian Certificate. Ikaw lang, gusto mo ring makipag-agawan sa role? Tama sila. Kung marunong ka lang sumakay, hindi pa sapat. Kahit na hindi ko alam ang level ko sa pagsakay at wala akong sertipiko, pero si Lawrence na sinasabi ninyo ay natalo ko dati. Nagmamalabis ka na. Si Lawrence ay 5 beses. Kampiyon sa World Equestrian Championship. Kampiyon. Maliban sa babaeng, nasa trending, wala nang makakatalo sa kanya. Sasabihin mo ba sa akin na ikaw ang babaeng iyon? Ako nga yun. Napanood ko ang video online. Hindi naman kita ang mukha. Sabi mo ikaw yon. Ako rin kaya? Wala namang... Pwede kong patunayan.
Mr. Lawrence, bakit ka nandito? Dumaan lang ako. Narinig ko na nandito si Miss Shuan. Kaya pumunta ako para bumisita. Ang galing niya sa pagsakay ng kabayo. Siya ang palagi kong hinahangaan. Ikaw ang humahanga sa kanya. Paano mangyayari iyon? Ikaw ang number 1 sa mundo. At siya naman ay isang walang kwenta. Mr. Lawrence? Mali yata kayo? Tumahimik ka. Kung maririnig ko ulit na iniinsulto mo si Miss Shuan, tatanggalin kita sa mundo ng karera ng kabayo. Babawiin ko ang lahat. Ako? Miss Shuan, si Han Ching ang pinakamasamang estudyante na naging estudyante ko. Humihingi ako ng tawad sa kanyang kamangmangan. Sa iyo. Direk Kiyo, ngayon ay dapat makita mo na kung sino ang mas angkop para sa role na ito. Si Miss Shuan sa kanyang itsura at aura ay mas bagay. Kung siya ay eksperto sa pagsakay ng kabayo, mas perpekto niyang gagampanan ang role. Walang makakapalit sa kanya. Wang Tian, ihanda mo na ang kontrata. Pirma na agad. Sipo. Tapos na! Talagang tapos na ito! Ito ba ang pabagsak sa lahat ng subject na artistang walang alam? Ilang araw lang hindi nagkita, bakit ang laki ng pinagbago? Maligayang pagdating sa production. Salamat, Direk. Sana masaya tayong magtrabaho. Kung pirmahan mo ang kontratang ito, ay magkakaroon ka na ng sarili mong karera. Sa mundong ito, saka ka lang magkakaroon ng pundasyon para mabuhay. Kahit makipaghiwalay ka kay Fusiu, hindi ka na matatali. May namimiss yata ako. Hindi kaya si Mrs.? Sir Fu, may balita lang dumating. Ang misis ay gustong maging supporting actress, pero sa set ay hinaras ni Miss Han Ching at pinapahiya. Si Han Ching ay panganay na anak ng pamilya Han. Nagpapakita ng gulutiyak na gusto ipaglaban ng kanyang kapatid na si Han Lin. Bilang award-winning actress at may kapangyarihan, tiyak na hindi kakayanin ni Shuan. Kahit ako, kailangan ko ring mag-ingat. Tawagan si Katiwala Wang. Wag na. Hintayin mo akong makauwi at saka ko siya ipaglalaban. Mukhang hindi na kailangan. Nakuha na ng misis ang role bilang bida. Anong sinabi mo? Sa kabila ng harassment ni Han Ching, si Shuan ay hindi lamang naapi, kundi nakuha pa ang bida. Mukhang ganoon nga. Paano niya nagawa? Diyos ko. Tawagan si Katiwala Wang. Ang kumpanyang gumagawa ng seryeng ito, bilhin mo para sa akin. Sige. Ang balita sa panahong ito, talagang mabilis kumalat. Kung noong nakaraang buhay ay mayroon nito, sa larangan ng digmaan, hindi sana namatay ang maraming tao. Binabati kita, Binibini. Nakuha mo ang bida at diploma. Hindi pa ba bumabalik si Fuyang? Ang binata ay katatapos lang ng klase at sinundo na ng matandang ginang. Matandang ginang? Opo, matandang ginang. Pinahahalagahan ng matandang ginang ang reputasyon ng pamilya at masyadong mahigpit sa mga nakababata. Ang dahilan kung bakit ang binata naging ganito ay dahil sa panggigipit ng matandang ginang. Ang binata ay nasa ibang bansa at hindi umuuwi. Ang pangunahing dahilan ay ang matandang ginang din na ayaw bitawan ang kapangyarihan sa loob ng bansa. Si Fuyang ay nagkaroon lamang ng kaunting tungo sa tamang landas at na-stress baka bumalik muli sa dati niyang kalagayan. Kung ganoon nga, ang lahat ng pagsisikap ay masasayang. At kung hindi babalik si Fusiu, hindi tayo makapaghiwalay. Mukhang kailangan kong puntahan ang matandang ginang na ito. Ihatid mo ako sa lumang bahay para sunduin ang binata pabalik. Opo. 5 taon na. Akala ko noong bumalik ako ay haharapin ko si Lola para bawiin ang lahat ng akin. Hindi ko inaasahan na babalik ako para sa isang babae. Ginoo. Nasaan si Ma'am? Narinig ni Ma'am na, ang munting master ay pumunta sa lumang bahay, at si Katie Walawang ay sumando sa kanya. Naku, tara, sa lumang bahay. Opo, Ginoo. Sino kayo? Pumapasok kayo sa bahay ng Fu sa gabi. Si Ma'am ay umuwi. Nasa bahay ng Fu ako, sa loob ng maraming taon. Wala pa akong narinig na kahit anong ma'am.
Lumabas kayo agad. Kung hindi, isusumbong ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Mga haskang harangin si ma'am? Hindi ka ba natatakot sa galit ng matandang ginang? Hindi kailanman kinilala ng matandang ginang ang kasal ng Ginoo at hindi niya kikilalanin ng isang walang alam, babaeng walang kwenta. Ikaw, Ako si Fu Siyu, ang legal na asawa. May sertipiko ng kasal na kinikilala ng Estado. Sabi mo hindi kinikilala ng matandang ginang. Ibig sabihin ba ay sinasabi mong siya ay hindi kumikilala sa batas ng bansa? Hindi ko iyon ibig sabihin. Kung gayon, bilang ma'am, umuwi sa sarili kong bahay ay hinaharang ng isang utusan ng may masamang intensyon, hindi marunong sa paggalang. Ibig sabihin ba, ito ba ang ugali ng lumang bahay ng Fu na itinuro sa inyo? Ako. ma'am, pasok po kayo. Ang galing ng dating. Dumating si Ginoo. Malamang, pati siya'y yuyuko. Si ma'am ay hindi talaga galing sa marangyang pamilya. Hindi ka nagpadala ng tao? Hindi mo alam ang daan pauwi sa lumang bahay? Di ba? Lola, wala naman. Ang totoo, nitong mga nakaraang araw lang mabigat ang pag-aaral, walang oras lang. Ano bang grades mo? Akala mo hindi ko alam? Nakikipag-away at nagkakagulo. Walang pinag-aralan, makukulay ang buhok mo. Talagang pinapahiya mo ang dangal ng pamilya Fu dito. Yung dilaw niyang buhok gupitin. Opo. Anong ginagawa mo? Hindi ako magpapagupit. Ikaw na ba ang masusunod? Kung ang nakatataas ay baluktot, ang nasa ibaba ay lilihis? Noong una, si Fu Siyu pinilit na ikaw ay kunin. Ayaw kang maiwan sa akin. Sabi ko na nga ba, may problema. Dito, sunggaban ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Kung gagalawin ninyo ako, sasabihin ko sa tatay ko. Ano naman? Ang pamalo ay nagbubunga ng mabuting anak. Ang hitsura mo ngayon ay si Fu Siyu resulta ng hindi tamang pagdidisiplina. Dito, sampalin, para malaman niya kung ano ang disiplina. Matatapang ka bang saktan ako? Maniwala ka man? O hindi ka titigilan ng stepmother ko? Stepmother ay si Fu Siyu. Hindi alam kung saan nakuha yung babaeng walang kwenta. Mas mabuti kung hindi siya pumunta. Kung maglakas loob siyang pumunta, ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang paggalang, sa nakatataas kung ano ang disiplina. Walang dahilan, kinuha ang anak ko dahil sa isang salita, sinaktan at pinarusahan. Ito ba ang matandang ginang na sinasabi mo? Na sinasabi mong disiplina? Ikaw iyon si Ginoo, kahit tutol si Lola, ang asawang pinakasalan. Talagang mula sa mababang pamilya ay walang kwenta, walang modo. Isang katulong, talagang sinampal ang batang Ginoo sa harap ng lahat. Anong tapang? Ikaw, Lola, ako naman sumunod sa utos mo. Rebelde! Rebelde! Kakadating mo lang, nananakit ka na. Anong gagawin mo? Ako ang asawa ni Fu Siyu, ang punong ginang ng pamilyang Fu. Disiplinahin ang isang sutil na katulong makatuwiran at nararapat. Natural lang. Ang pamilyang Fu ba, walang ganitong kaugalian. Si He Fang Yu ay aking tao. Wala ka pang karapatang disiplinahin siya. Alam mo rin kaninong tao? Sino ang may karapatang disiplinahin? Kung ganoon, bakit dinakip si Fu Yang at pinasampal mo siya? Ikaw ay isang madrasta. Ako ang legal na asawa ni Fu Siyu. Si Fu Yang ay anak niya. Natural na akin din. Anak na tunay. Palagi mo akong tinatawag na madrasta. Hindi mo ba alam sa malaking pamilya ang pagkakaiba ng anak na legal at anak sa labas? O sadyang ang tinatawag na patakaran ng Fu ay hindi ka maaaring sumalungat at walang kinalaman sa tamang asal. Kung sinuway mo ako, iyon ba ang tamang asal? Ayon sa Xiaojing, kung mali ang magulang, ang anak ay dapat makipagtalo sa ama. Ibig sabihin, kung mali ang ginagawa ng magulang, dapat pagsabihan ng anak ang magulang. Kung hindi, iyon ay pagpapalubog sa magulang. Sa kamalian, sa halip ay kawalan ng paggalang. Kaya hindi ako sumusuway, kundi alam kong mali si Lola. Sinisikap kong pagsabihan siya. Ikaw. Doktor, bilis. Anong nangyari? Gamit ang patakaran, labagin ang patakaran, gamit ang ritual, wasakin ang ritual, kaya si Lola ay natahimik, hindi inaasahan. Ang galing ng babaeng ito, sa pagsasalita, ay hindi pangkaraniwan. Kumusta? Huwag kang mag-alala, katiwalahe. Wala naman ang matandang ginang. Medyo na-stress lang siya. Magpahinga lang sandali. Okay na. Kailangan ng matandang ginang ng pahinga, pero ginawa mo siyang nagdugo sa galit. Batang ginang, ito ba ang iyong tinatawag na kabanalan sa magulang? Unang beses kitang makita ang matandang ginang.
Hindi ko alam na siya ay mahina ang katawan. Medyo bastos ang pananalita ko kanina. Patawarin mo ako. Ngayon ka lang humingi ng tawad? Huli na. Kahit gaano ka kagaling sa pagsasalita, kailangan mo pa ring yumuko. Mabuti. Tawagin ang mga tao. Itong babaeng walang alam sa patakaran, palayasin sa bahay ng Fu. Bawal na siyang pumasok muli. Alam mong ang matandang ginang ay mahina ang katawan. Kailangan ng pahinga. Pinag-aalala mo pa siya tungkol kay Fuyang. Malinaw na. Ayaw mong magpahinga siya ng maayos. Katiwalahi, bilang isang tagapaglingkod, hindi mo iniintindi ang iyong amo. Ano ba ang intensyon mo? Ikaw, Anong ibig mong sabihin? wala lang. Dahil mahina ang katawan ng matandang ginang, magpahinga na lang siya ng maayos. Huwag na siyang makialam sa mga bagay ng pamilya Fu. Para hindi na siya muling magdugo. Kami bilang mga nakababata, hindi rin kami mapakali. Tama ba, matandang ginang? Ito ba ay gusto mong kunin ang aking kapangyarihan bilang katiwala? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Si Fu Siyu ba? Sabihin mo sa kanya na tawagan ako. Tingnan natin kung mangahas ba siyang sabihin ito sa harap ko. Ang ibig sabihin ni Shu Wan ay ang ibig ko ring sabihin. Lola, tanda ka na talaga. Prinsipe hindi. Ito si Fu Siyu. Mukha lang siya kumpara sa video. Mas guwapo at mas may aura. Sa panahong ito, nagpakahirap ka. Hindi naman. Si Fuyang ay masunurin. Tumutulong siya sa akin. Tatay, Lola, Fu Siyu, bumalik ka mula sa ibang bansa. Bakit hindi ka nagpaalam? narinig ko na may nambubuli kay Shu Wan. Hindi nila tinatanggap na siya ay aking lehitimong asawa. Kaya nagmamadali akong bumalik para makita kung sino ang may kapal ng mukha. Ako ang hindi kumilala. Ano ba? Para sa babaeng ito? Gusto mo pa bang sumalungat sa akin? Ang iyong lola? Lahat ng negosyo ng pamilya Fu sa bansa ay nasa aking mga kamay ngayon. At sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon, ay mahusay ang ginawa. Ngunit ito ay bahagi lamang ng 1/4 ng pamilya Fu. Lola, aminado ako. Sa ibang bansa, meron lamang 1/4 bahagi. Ngunit huwag mong kalimutan, kapag nag-asawa ako, makukuha ko ang aking tatay na isa pang 1/4 ng mana. Kaya kung pagsamahin, mayroon na akong 2/4. Ikaw. Lola, Siya mismo. Mas maganda kaysa sa mga larawan at video. Okay ka lang ba? Ano? Sinasampal mo pa? Hindi naman masakit? Ayos lang ako. Sa susunod, mga ganitong bagay hayaan mong gawin ng mga utusan. Kung sakaling nasaktan ka talaga, sobra akong maaawa. Kahit hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, pero ang pakiramdam na inaalagaan ay hindi naman masama. Lola, Ginoo. Nahimatay ang lola. Anong ingay na ito? Hindi naman malaking bagay ang mahimatay. Hindi mo ba nakikita na abala ako dito? Pero Ginoo, Kung hindi ka nagsasalita, hindi ko pa maalala. Nasaktan ng kamay ng asawa ko. Palayasin siya sa pamilya Fu. Huwag na siyang kukuhain muli. wag. Ginoo, wag po. Katiwala Wang, Narito po. manatili ka at alagaan ng lola. At pag-usapan din natin ang paglipat ng mga share. Opo. Shu Wan, tara na. Okay ka lang ba? ito ang unang pagkakataon na may taong pumunta para sa akin sa lumang bahay at lumaban sa lola para lang ipaglaban ako. Noong una, ang iyong mga salita ay matalas, hindi ba? Bakit ngayon tahimik ka? Sa susunod, kung ayaw mong pumunta, huwag. Diretsahang tumanggi. Alam ko na, madrasta. Anong tawag mo sa akin? Kung hindi mo narinig, okay lang. May pasok pa ako bukas. Uuwi na muna ako. Dan. Ilang araw pa lang ay kinikilala na ni Fuyang sa kanyang puso ang babaeng ito ay talagang mayroong natatanging alindog. Pagkatapos ng maraming taon sa paglalagalag, bumalik na ako sa wakas. At nagkaroon ako ng panibagong tahanan. Ano ang nangyari sa iyo at sa pamilya Fu? At si Fuyang, bakit parang hindi kayo itinuturing ng matandang babae bilang isang pamilya? Ang aking ama noon ay isang lalaking nag-asawa at tumira sa amin. Noong panahon, ang pamilya Fu ay nasa bingit ng pagbagsak, isang walang laman na balangkas. Ang aking ama ay nagsumikap na ibalik ang kaunlaran. Kaya't ang pamilya Fu ay muling bumalik sa dating kaluwalhatian.
Pagkatapos, ang aking ama ay namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Sila ay gumamit ng iba't ibang dahilan upang apihin ako. Gusto lang nila na ako ay ibigay ang mana ng aking ama sa kanila. Kaya't pumunta ka sa ibang bansa, ay sapilitan din. Noong mamatay ang aking ama, ang aking ina ay labis na nagdalamhati. Hindi nagtagal, siya rin ay namatay. Mayroon akong dahilan kung bakit kailangan kong magpasakop. Kaya't sa pamilya Fu, wala akong masyadong emosyon. Kung sa hinaharap may iba pang manggugulo sa iyo, sagutin mo sila para sa akin. Narinig mo ba? Si. Hindi ko inaasahan na pareho ang kanyang karanasan sa akin. Parehong may pamilyang nagsasamantala. Pakikiramay. Fake. Anong sinabi mo? English. Ibig sabihin ay magbigay ng lakas ng loob. Sabi mo fake, ay ibig sabihin ay magbigay ng lakas ng loob. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyan? Narinig ko lang kung saan-saan. May mali ba? Wala namang problema. Huwag mo nang sabihin yan sa susunod. Oo nga pala. Nasaan ang tunay na ina ni Fuyang? Noong mamatay ang aking ama, lahat ay nag-away para sa mana, nag-aagawan ng walang humpay. Ako ay anak ng isang lalaking pumasok sa aming pamilya. Ang pagkakaroon ng anak ang tanging paraan para patatagin ang posisyon. Kaya, inampun ko si Fuyang. Tungkol sa kung sino ang kanyang ina, hindi ko rin alam. Hindi alam ng matandang babae ang tungkol dito. Hindi rin alam ni Fuyang. Maaari mo bang para sa akin ingatan ang lihim na ito? Ako pala ay isang ampon. Hindi tunay na anak ng tatay. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang mangyari sa ating kontrata. Matapos man o hindi, tutulungan pa rin kita na ingatan ang lihim. Kontrata? Maliban sa kontrata, sa pagitan natin, wala na bang iba? Sakit! 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 Gusto mo akong insultuhin? Ako hindi ito pang-iinsulto. Ito ay isang uri ng kaugalian ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Kaugalian. Ito sa ibang bansa ay tinatawag na halik bilang pagbati. Ito ay halatang panghaharas. Paano naging kaugalian iyon? Sa ibang bansa, ganyan talaga. Sige, sige. Wag na nating pag-usapan. Maliligo na ako. Anong klaseng kaugalian ito? Ang barbaro ng ibang bansa, mas maganda pa rin sa sarili nating bansa. Bahala na. Kasunduang kasal lang ito. Huwag na nating masyadong palalimin. Maaga o huli, magdi-divorce din tayo. Huwag na nating isipin. Ano bang sinasabi mo? Sa dati, kahit anong gawin ko, hindi ako nawawalan ng composure. Ngayon, bakit ganito? Hindi naman ako makatulog. Pumunta at magbasa ng mga libro para mas maintindihan ko ang mundong ito. Hindi ko inaasahan na ang ganda ng katawan niya. Ikaw? Bakit ka nandito? Ito ang kwarto ko. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ito. Ito ay kaugalian din? Siyempre hindi. Ito ay nangangahulugang gusto kita. Sinabi mo rin, legal na mag-asawa tayo. Kaya ginagawa ko ito. Normal lang, di ba? Kontratang mag-asawa tayo. Maaga o huli, magdi-divorce tayo. Hindi kita di-divorcean. Bukas, maghahanda ako ng salo-salo para sa aking pagbabalik. At sasabihin ko sa lahat, ako ang mamamahala sa pamilya Fu, lahat ng ari-arian. At sasabihin ko sa lahat, ikaw ang asawa ko. Fu Siyu, legal na asawa. Ate, dapat mong ipaghiganti ako. Yung babaeng iyon ninakaw ang role ko.
hindi mo na kailangan sabihin, maghihiganti rin ako, pero kailangan pa maghintay ng pagkakataon. Binibini, si Fu Sayu bukas ng gabi. Ay magdaraos ng party para sa kanyang pagbabalik. Inimbitahan ang si Haicheng. Lahat ng mga kilalang tao. Ito ang imbitasyon. Dumating na ang pagkakataon. Pagkakataon? Ayos. Ako at si Kuya Siu ay magkababata mula pagkabata. Dati siya ay wala sa bansa. Okay lang. Pero ngayong bumalik na siya, kailangan ko lang mag-ayos ng mabuti. Medyo kumilos. Ay magagawa kong siya makipaghiwalay sa babaeng walang kwenta. Ang galing. Kapag naghiwalay na sila, wala na siyang stepmother na ito. Sa tingin ko si Fuyang wala ng kayabangan. Sa ganitong paraan, magagawa ko siyang laging apak-apakan. Sana magtulungan tayo sa susunod. Direk, Kumusta? Kumusta? tagal na hindi nagkita. Ang tagal-tagal na? Shuwan, bakit ka na parito? Ang party ng pamilya Fu, ang iniimbita ay mga Kilalang tao mula sa iba't ibang sektor. Sumabit lang ako kay Direk Q kaya nakapasok. Bilang kamakailan, naging sikat na magandang calligrapher. Natural lang na maiimbita, di ba? Shuwan, binabati kita. Makapasok sa party na ito ay katumbas ng pagtapak sa mataas na lipunan, napakaliwanag ng iyong hinaharap. Maraming salamat, Direk Q. Ano bang ipinagmamalaki mo? Imbitado lang naman. Si Hanching naming ay ang binibini ng pamilyahan. Nasa tuktok na. At sa salu-salong ito ang Ginoong Fu. Si Yu ay magkababata. Kaya ni Ginoong Fu, tanggalin ang iyong papel bilang lead. Isang salita lang. Si Fu Siyu ay may kapangyarihang iyon. Hindi mo pa ba alam yon? Ang pelikula ni Direk Chu ay fully funded na ng pamilya Fu. Kung hindi, bakit mo naisip na isang direktor lang makakapasok sa ganitong mataas na uri ng party? Direk Q, Tama ang sinabi niya. si Hanching, hindi na kailanman makakansela ang aking papel bilang lead. Hindi ko maaaring kanselahin. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang tinatawag mong talento at kakayahan sa harap ng tunay na mayayamang pamilya. Gaano ito kahangal at katawa-tawa? Mga Ginoo at binibini. Siya, si Shuwan, isang third-rate na actress. Hindi alam kung anong paraan ang ginamit upang agawin ang aming lead role ni Miss Han. Ngayon ay may kapal pa siyang mukha na pumunta sa piging na ito. Sabihin ninyo sa akin, kailangan ba ng ating matataas na uri ang isang taong katulad niya? manggahas na agawin ang papel ni Miss Han. Ang babaeng tulad niya, dapat ay blacklist. Ako, narinig ko na siya dati. Siya ay isang bagsak sa lahat ng subject, hindi man lang nakuha ang diploma. Isang walang kwentang tao, ang magkaroon ng supporting role. Swerte na iyon. At ngayon lead role. Ano ang karapatan niya? Walang taong malugod sa kanya rito. Tita boy ninyo siya. Ita boy. Ita boy. Shuwan, nakikita mo ba? Ito ang agwat ng uri. Ikaw, isang pangkaraniwang tao. Third-rate na actress. Kahit marunong kang magsulat, marunong sumakay ng kabayo. Ano naman, kahit magkunwari kang elegante, hindi nito nababawasan ang katotohanan na ikaw ay hamak. Ngayon, lumabas ka na ng bulwagan, ibaba ang lead role, at hindi na kita hahabulin. Kung hindi, hintayin mong ma-blacklist ka. Linman, Masyado kang nang-aapi. Ano naman kung apihin ko kayo? ito ang piging ni Ginoong Fu. Si Ginoong Fu ay kumokontrol na sa pamilya Fu, lahat ng yaman at kapangyarihan. Siya ang walang alinlangan na pinakamahalagang tao sa Shihai. Dahil sa relasyon ni Miss Han sa kanya, hindi lang kayo, kundi pati si Xuan ay dapat umalis. Kahit nasampalin ka niya, walang tao ang magsasabi ng hindi. Shuan, Sigurado ka ba nagagalawin ako ni Ginoong Fu? Hindi ba si Ginoong Fu ay tutulong kay Ate Han? Tutulungan ka ba niya? Itong walang kwenta? Gising ka na! Sino ang nagsabing tutulong ako kay Hanching? Fu Xiao. Dumating na si Fu Xiao. Fu Xiao. Ayos ka lang ba? Tumawag ng tao. Itong taong ito, nasa party ay nagdulot ng gulo. Itapon ninyo sa labas. Fu Xiao. Nagkakamali ka ba? Siya ang may gulo. Ikaw ang tinutukoy. Hindi man lang ako nagsalita. Pero, palagi mo akong sinisisi. Ikaw na mababang uri, na dumalo sa ganitong party, ay talagang nagdudulot ng gulo. Ang tapang mong sabihin na ang asawa ko ay mababang tao. Ang dila ng taong ito putulin ninyo at itapon sa ibang bansa. Sa ating bansa, huwag ko nang makita kailanman. Fu Xiao, sabi mo, si Shuwan ay asawa mo. Ano? Nag-asawa na si Fu Xiao. Parang narinig ko na dati. Si Fu Xiao at isang babae ay nagpakasal na. Hindi ko inaasahan na siya. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas siya. Teka lang, kasunduan lang ang kasal.
See you. Hindi mo naman ipagpapalit ang isang materialistikong babae ang relasyon ng ating dalawang pamilya, Han at Fu, na matagal ng samahan? Kasal na may kasunduan. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa alam ng lahat, di ba? Kuya Xiu ang dahilan kung bakit siya nagpakasal ay dahil kailangan niyang magpakasal para makuha ang kayamanang iniwan ni Ginoong Fu. Kaya siya nagpakasal kay Xuan, kasunduan lang ito. Kung hindi, sino sa inyo ang nakakita na nagpakasal ngunit walang kasalan? At noong kumuha ng marriage certificate, ang lalaking ikakasal ay nasa ibang bansa pa at hindi pa umuuwi. Totoo nga, para sa isang malaking pamilya tulad ng Fu, ang isang pinuno ng pamilya na nagpakasal, kahit walang kasalan, talagang hindi matatanggap. Mukhang, para makuha ang mana, ginawa lang ang seremonya. Akala ko, siya talaga ang ginang Fu. Sa huli, isa lang pala siyang kasangkapan. Oo nga, kahit walang kasalan, ayaw niya akong pakasalan. Isang pangako lang sa salita. Tama rin. Kasal na may kasunduan. Hindi dapat magkaroon ng labis na pag-asa. Sino ang nagsabing kasal na may kasunduan niyon? Xuan, inaamin ko noong nagpakasal ako sa iyo. Talagang kasunduan ng kasal na iniwan ng aking ama. Hindi ko inisip na makakasama kita habang buhay. Ngunit noong una kitang nakita, naramdaman ko na parang tayo ay magkakilala na noon pa man. Sa pamamagitan ng malalim na pagkakilala sa iyo, natuklasan ko na natutuwa ako dahil sa iyong kaligayahan at natutuwa. Nag-aalala ako para sa iyong kaligtasan at nababahala. Hanggang sa ngayon ko lang nalaman na mahal na talaga kita. Ikaw. Seryoso ka? Wala akong panahon na mas naging seryoso kaysa ngayon. Xuan, papakasalan mo ba ako? Kuya Xiu, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Si Hai Cheng, ang karapat-dapat sa iyo ay ako lang, Han Ching. Miss Han, maaari bang tumigil ka? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Ayaw ko! Bakit? Gusto kitang pakasalan, ng totoo. Sa nakaraang buhay, sinipsip ng pamilya ang dugo ko. Sa buhay na ito, ayaw ko pang maagang mapigilan ng kasal. Gusto ko lang maging mas mabuting sarili, at mas lubos na maranasan ang tunay na perpektong ginintuang panahon. Si Fuyang ay hindi pa ganap na nakakabalik sa normal. Ang ipinangako ko sa iyo ay hindi pa natatapos. Bukod, napakaikli ng panahong magkasama tayo. Sa tingin ko, kailangan pa nating mas makilala ang isa't isa. Kaya sa ngayon, mas angkop ang kontratang kasal. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Huwag lang tayong maghiwalay at handa akong maghintay sa iyo. Ayaw ko. Kuya Xiu, huwag kang maniwala sa kanya. Ito ay taktika ng pagpapanggap. Ito ang laro niya. Taktika ba ng pagpapanggap? Ako na ang bahala. Huwag na kayong mag-alala. Binibining Han. May tao. Ako na ang bahala. Binibining Han, ang role na iyon ay nakuha ko sa sarili kong kakayahan. Pagdating mo pa lang dito, nagsimula ka ng manira. Kailangan mo bang magbigay ng paliwanag sa akin? Paliwanag? Ikaw lang. Karapat-dapat ka bang humingi ng paliwanag sa akin? Pinalo mo ako. Ikaw na walang kwenta. Kung gusto mong maging pangalawang asawa, dapat may kamalayan ka bilang pangalawang asawa. Sa harap ng pangunahing asawa, dapat kang lumuhod at magbigay galang. Pagdating mo pa lang dito, nagsisinungaling ka na at nagchichismis. Ito ba ang tinatawag mong kagandahang asal? Binibining Han. Sabi mo gusto kong maging pangalawang asawa? Anong sinasabi mo? Alam mong kasal ako kay Fu Xiu. Opisyal na kasal, pero sumugod ka rito at paulit-ulit na sinasabi na gusto mo siyang pakasalan kung hindi ito ang pagiging pangalawang asawa. Ano ito? Ikaw? Babae? Masyado kang nag-iisip. Normal lang na ang lalaki ay may maraming asawa. Tanungin mo si Fu Xiu kung gusto niyang kumuha ng pangalawang asawa. Wala akong tutol. Sibilisado na ang lipunan ngayon. Wala na yatang concubinage ngayon. Nagbasa ako ng libro tungkol dito. Meron. Ibang termino lang. Parang tawag ay third party, fourth party, fifth party, at iba pa. Pwedeng mag-asawa ng kahit ilan. Sinasabi mo bang gusto kong maging kabit? Ito ay hayagang paninirang puri. Masyado kang nag-iisip. Nabubuhay tayo sa panahon na napakabuti sa mga babae. Bakit hindi ka magsikap na mas mapaunlad ang iyong sarili, mamuhay ng malaya? Sa halip ay laging nag-aaway at gustong maging alipin ng lalaki. Hindi mo kailangan na ako ang mang-insulto sa iyo. Ikaw mismo ang nagdadala ng kahihiyan sa iyong sarili. Xuan, ito ay hayagang pang-iinsulto. Galit ako sa iyo. Mali ba ang sinabi ko? Kayo mga lalaki, hindi ba lahat gusto ng concubinage? Hindi ko gusto. Ikaw lang ang gusto ko. Ang babaeng ito ay mukhang konserbatibo, pero direkta pala magsalita. Talaga namang karapat-dapat sa titulong Madam. Magaling na pag-atras para sumulong. Hindi lang naayos ang problema na dala ni Miss Han, sabay rin. Pinapagawa ang binata na wala ng interes sa ibang babae.
Sige, sige. Huwag na kayong mag-alala tungkol dito. Simulan na natin ang handaan para hindi na maghintay ang iba. Mga panauhin, ngayong handaan na ito ay para sabihin sa inyong lahat na si Shu Wan. Ako, Fu Siyu, ang tanging legal na asawa. Kung sino man ang mang-api sa kanya, ay kalaban ko, Fu Siyu, at kalaban ng Angkan Fu. Gusto niya akong protektahan. Ang laki ng sinabi. Maging kaaway ng pamilya Fu. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilya Fu. Hindi ba ikaw lang ang may sabi? Lola, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang lumabas? Bakit ka lumabas ulit? Mga tauhan. Iuwi si Lola para magpahinga. Sino sa inyo ang may tapang na galawin ako? Fu Siyu. Ngayon ay mayroon ka ng Fu Corporation, 2/3 ng shares, maging bagong pinuno ng pamilya Fu. Ngunit, kung hindi ko ibibigay ang aking shares, ang pamilya Fu ay hindi maaaring ikaw lang ang magdesisyon. Ibibigay mo oras lang ang pagitan. Talaga? Narito ang mga shares na ito, sa harap ng maraming bisita. Kung sasang-ayon ka lang sa isang kondisyon ko, maaari kong pirmahan agad ang transfer agreement. Anong kondisyon? Lola, sabihin mo lang. Napakasimple. Kung hiwalayan mo ang babaeng ito, pakasalan si Han Ching. Imposible. Kung ganoon, ang mga shares na ito, huwag mo nang asahan. Ang okasyong ito ngayon ay hindi angko para kay Lola na dumalo. Dalhin si Lola. Mas mabuti kung pag-isipan mo munang mabuti bago ka magdesisyon. Pakasalan si Han Ching, hindi lamang makukuha mo ang huling shares, kundi maaari ka ring makipagmalalim na kolaborasyon sa pamilya Han. Sa oras na iyon, hindi lang buong Shihai City, kahit ang buong Daxia, ay magkakaroon din ang pamilya Fu ng isang lugar. Tama, si Lola Fu Xiao. Itong si Shu Wan ay galing sa ordinaryong pamilya. Wala rin siyang talento sa negosyo. Talagang hindi ka matutulungan. Miss Han, ang pinakamagandang pagpipilian. Wala nang magsasabi pa. Hindi ako makikipaghiwalay kay Shu Wan. Teka, sigurado ka? Kapag hiniwalayan ako ni Fu Siyu, ibibigay mo ang iyong shares sa kanya. Siyempre, Sige, pumapayag ako. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi naman, kasunduan lang naman ang kasal natin. Mas makakabuti ito para sa atin. Sabi ko, hindi ako pumapayag. Hindi talaga. Fu Corporation. 1/3 ng mga bahagi. Ayaw mo akong hiwalayan kahit ganoon. Baka naman, talagang nahulog ka na sa akin? Ang sinabi ko kanina ay galing sa puso. Kung ayaw mong maniwala, hipuin mo. Naniniwala ako sa'yo. Dahil tapat ka sa akin, tutulungan kitang makuha ito. Hindi mo na kailangan tumulong. Makuha ko rin ito sa kalaunan. Ang kasunduan sa paglipat, dinala mo na ba? Papirmahin na lang siya. hindi makikipaghiwalay. Pero gusto mong pirmahan ko ito? Shu Wan, gising ka pa ba? Pipirma ka. Madam Fu, si Master Fu ay ang tunay mong apo. Ibibigay mo ang iyong bahagi sa kanya para mapangunahan niya ang pamilya Fu tungo sa mas mataas na tagumpay, hindi ba? Oo nga. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ang dila ko? Hindi ko makontrol. Kung ganoon, pirmahan na ang kontrata. Hindi. Ayoko pumirma. Sige. Lola Fu, huwag pumirma. Ito ay usapang pampamilya ng Fu. Ikaw na estranghero. Hindi ka man lang kabit. Ano ang karapatan mong pumigil? Ako? Pipirma na ako. Paano mo nagawa iyon? Dahil pirmado na ang kontrata. Ngayon, maaari nang sabihin, bakit? Kung hiwalayan ko si Fu Siyu, maaari kong ibigay sa kanya ang shares. Ang testamento ng ama ni Fu Siyu, malinaw na nagsasaad na sa pagpapakasal lang sa iyo, magkakaroon ng karapatan na makuha ang mana. Kapag naghiwalay, may karapatan akong bawiin ang shares. Sinasabi mo bang kung hiwalayan si Xuan, mawawala sa akin ang karapatan sa mana? Ang iyong ama noon, bilang pasasalamat sa pagliligtas ng buhay, ay nag-ayos ng kasal na ito. Takot na hindi mo susundin, kaya iniwan ang testamento na ito. Ang tunay na nilalaman, ako lang ang nakakaalam. Kanina,
Sinasadya kitang pilitin na makipaghiwalay para lang mabawi ang 1/3 ng mga share at muling makontrol ang pamilya Fu. Ang matandang babaeng ito mukhang mabait at maganda, hindi ko inaasahan na ganito pala siya kawalang galang. Ang pamilyang Fu na magkaroon ng ganitong tagumpay ay dahil sa ama ni Master Fu na naghirap para dito. Ang overseas market ay pinaghirapan din ni Master Fu. Ang matandang babaeng ito ay nakikinabang lang at gusto pa niyang alisin ang kanyang karapatan sa mana. Talagang napakasama. Ganoon pala. Kung gayon, bakit pinapakasal si Fu Saiyu kay Han Qing? Hindi gusto ni Fu Siyu si Han Qing. Kapag nagkaroon ng alitan, maaari niyang gamitin ang pamilya Han para alisin siya at ang aking pamilyang Fu ay maaaring bilang biktima, humingi ng mas malaking benepisyo at pakinabang. Ikaw. Matandang ginang Fu, nagamit lang pala ako. Napakasama mo. Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin kanina? Ikaw, impyerno ka. May sakit ang matandang ginang. Ibalik siya sa lumang bahay. Walang pahintulot ko walang sinuman. Ang papayag, palayain siya. Opo. Sumama ka sa akin pa uwi. Ano? Ito. Ito ang sinasabi ni Fuyang na pamamaraan ng puntos ng presyon, di ba? Naalala ko na galing ka sa probinsya. Paano mo natutunan to? At ang pagsakay sa kabayo, calligraphy, pag-arte. Hindi ka talaga si Shuwan. Sino ka ba talaga? Kilala mo dati si Shuwan? Ako? Hindi ko siya kilala. Bakit mo naman nasabing hindi ako siya? Kahit hindi ko siya nakita. Pero nagsaliksik ako. Wala siyang pinag-aralan. Walang kakayahan. Ang tungkol sa muling pagsilang ay masyadong nakakagulat. Kaya mas mabuting gumawa na lang ng maliit na kasinungalingan. Ayaw mo akong pakasalan. Ayaw kitang pakasalan. Pareho tayong naiinis sa isa't isa. Kaya ako nagpanggap na ganyan. Ganoon nga? Hindi ka naniniwala sa akin. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magpanggap. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi lang kita hahadlangan. Sususuportahan pa kita ng buong buo. Ginoo, madam. Ginoo. Ano iyon? Mas mabuti kung magbigay ka sa akin ng makatwirang dahilan. Nawawala ang batang Ginoo. Ano? Gising na. Mayordomo, lakas ng loob mong saktan ako. Hindi ka ba takot na papatayin ka ng tatay ko? Takot. Mula nang ang tatay mo ay pinalayas ako sa pamilya Fu pagkatapos akong palayasin, wala na akong lahat. Kung ipapalit ang buhay ko sa munting ginoo ng pamilya Fu na isang buhay, sulit na rin. Kung ako nga ay ang munting ginoo ng pamilya Fu, papatayin mo ako. Talagang sulit. Ngunit, hindi ako. Anong ibig mong sabihin? Ako ay isang ampon lamang. Kung ako ang mahuli mo, hindi mo kayang takutin ang sinuman. Wala kang mapapala. Ang tatay ko ay nasa ibang bansa ng maraming taon. Hindi man lang ako binisita at hindi rin ako pinapayagang magpunta sa kanya. Sapat na upang patunayan na siya ay walang puso. Imposible. Dahil sa isang ampon tulad ko, ilagay sa panganib ang sarili? Sinungaling ka, narinig ko mismo. Paano ito magiging hindi totoo? Imposible ito. Kung ikaw ay isang ampon lamang, bakit niya gagawin para sa iyo ang ilabas ka sa lumang bahay, sa harap ng matandang ginang, lumuhod ng 3 araw at gabi, at kusang loob na nag-apply para sa negosyo sa ibang bansa? Anong sinabi mo? Imposible. Si Fuyang ay inapo ng pamilya Fu. Bilang iyong lola, may karapatan akong magdisiplina. Kung ibabalik ninyo sa akin si Fuyang, ipinapangako ko sa inyo, maaari akong pumunta sa ibang bansa at hindi na babalik kailanman. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Maaari kong palabasin si Fuyang mula sa lumang bahay, ngunit hindi mo siya maaaring dalhin sa ibang bansa at hindi ka rin magkikitang muli. At saka,
Kung malaman ko na gumawa ka ng bagay na hindi nararapat sa pamilya Fu, ang batang ito sa buong buhay mo, hindi mo na siya makikitang muli. Siya, Ipinapangako ko sa inyo. palagi akong nakikipag-away, umiinom, lumalaktaw sa klase dahil galit ako sa kanyang kawalan ng puso. Nawala siyang pakialam sa akin. Hindi ko inaasahan na ako pala ang mali. Hinahanap mo ako? Kung hinahanap ninyo si Fuyang, alam ko kung nasaan siya. Nasaan? Balak ko lang siyang pagtawanan, pero nakita ko si He, ang katiwala ng lumang bahay ng Fu. Siya'y dinukot. Ang kanyang stepmother ay tiyak na hiwalay na kay Fu Siyu. Mamaya, gusto ko siyang asarin ng husto. Ampon lang ako. Kung talagang aalis ako, wala naman sigurong mag-aalala. Naku! Kinidnap si Fuyang! Kahit hindi ko gusto si Fuyang at lagi akong nakikipagtalo sa kanya, hindi ko naman gustong may mangyari sa kanya. Ito ang address. Pumunta na kayo at iligtas siya. Kapag nahuli kayo, magkakaproblema. Hanlin, mabuti kang bata. Naniniwala ako na kayo ni Fuyang ay tiyak na magiging mga matalik na magkaibigan. Kasi adopted ka lang. Walang silbi. Eh di mamatay ka na. Tumigil ka! Papa? Madrastra? Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, maniniwala ka ba? Sasabog ko ang ulo niya. Huwag. Pakawalan mo si Fuyang. Anumang kondisyon, papayag ako. Siya ay adopted lang naman. Sigurado ka. Anumang kondisyon ay papayag ka. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo akong lokohin. Sinabi na lahat ni Fuyang. Alam ko na lahat. Papa, narinig ko lahat. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ako karapat dapat magsakripisyo para sa akin. Sinabi ko na, ikaw ang aking tunay na anak. Kung ikaw ay tunay kong anak, ay aking sariling anak. Tunay na anak? Sariling anak. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na nanay ni Fuyang. Sabihin mo na ang iyong kondisyon. Dahil nagkidnap ka, tiyak may dahilan ka. Ang sinabi ni Xuan ay ang ibig kong sabihin. Sabihin mo. Mabuti. Gusto kitang mamatay. Kung mamatay ka, ang matandang ginang ay mabawi ang mga shares. Ako rin ay makakabalik sa kanya. At gusto ko mamatay ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapaalis sa pamilya Fu. Huwag! Tai, Fu Siyu. Huwag kang mapahamak, Fu Siyu. Huwag. Xuan? Xuan, pasensya na. Hindi kita masasamahan sa paglalakbay. Fu Siyu, isa kang malaking sinungaling. Sinabi mo na aalagaan mo ako habang buhay kung mamamatay ka ngayon. Sa buhay kong ito sa susunod at sa susunod pa, hindi kita patatawarin. Ayoko rin mamatay, pero wala akong magawa. Sa totoo lang. Mabuti na lang, ayaw mo akong pakasalan, para kahit mamatay ako. Makakapag-asawa ka ng iba, di ba? Hindi. Hindi. Papakasalan kita. Basta huwag kang mamatay. Papakasalan kita. Singsing nasaan ang singsing? Isinuot ko na Fu Siyu. Kayanin mo. Hahanap ako ng doktor para sa'yo. Sigurado ka ba? Na gusto mo akong pakasalan, hindi dahil pinilit kita. Akala ko, ang kasal natin ay isang kontrata at pwedeng ma-divorce agad. Pero dahil sa paulit-ulit mong tulong at pagprotekta sa akin, napagtanto ko, sa paglipas ng 1,000 taon, ikaw pa rin ang aking tanging Fu Siyu. Ako, Xuan ay kusang loob na papakasalan ka hanggang sa huling hininga. Sobra. Sa wakas, pakakasalan mo na ako. Pumayag ka na, talagang pakasalan ako. Sobra. Tai,
Ayos ka lang? Ako? Siyempre wala akong problema. Ito ang jade na ito. Iniligtas ako ng jade na ito. Ito ay mula sa nakaraang buhay, ibinigay sa akin ng prinsipe. Paano napunta sa iyo? Sa isang auction, nakuha ko ito. Akala ko maganda, kaya isinuot ko. Hindi inaasahan ngayon. Ay nakatulong itong iligtas ang buhay ko. Ang Pisces Jade Pendant na ito ay mula sa 1,000 taon na ang nakalipas, mula sa prinsipe ng Dakilang Jin, na pag-aari ni Chi Yuan. Ang prinsipeng ito ay misteryosong biglang namatay sa araw ng kanyang kasal, naging isang malaking misteryo sa kasaysayan. Kamakailan lamang ito nahukay, may mataas na halaga sa pananaliksik. Ang panimulang bid ay 100 milyon pesos, bawat pagtaas ay hindi bababa sa 5 milyon. Nag-alok ako ng 1 bilyon pesos. Biglang mag-alok ng ganyan kalaki. Talagang karapat-dapat si Boss Fu. Sobrang yaman. May iba pa bang mag-alok? Naibenta na. Binabati kita, Boss Fu Sayu. Matagumpay na nakuha ang Pisces Jade Pendant. Ang nakaraang buhay na prinsipe ay nagbigay sa akin ng jade. Sa buhay na ito ay binili mo at iniligtas ang iyong buhay. Dati at ngayon, ikaw pala ito sa buong panahon. Xuan, nalaman kong nasa panganib ka, kaya uminom ako ng lason. Mula ngayon, wala nang sino man ang maghihiwalay sa atin. Tatay? Nanay? Huwag na kayo maghalikan. Kumalas mo ako. Huwag na magwagayway. Nakatali ako. Unahin mo akong kalagan. Unahin mo akong iligtas. Pagkatapos ninyong iligtas, pwedeng kayo maghalikan. Kahit gaano, iligtas mo ako. Ito pala ang kasal na tumawid sa 1,000 taon. Malayang pag-ibig paggalang sa kababaihan. Basta ang puso ay nasa liwanag, kahit lalaki o babae, ay maaaring mabuhay ng maganda. Talagang iba, sa nakaraang buhay. Gusto mo ba? Basta ikaw kahit anong kasal gusto ko. Hindi pwede. Maligo muna. Sabay tayo maligo. Kailangan sabihin, ang bibig niya, talagang sexy. Si Shu ay nasa panganib. Prinsipe, ikaw ba, ay palaging, nakatayo sa likod ni Miss Shu. Kahit sabihin mo lamang ang totoo, siya ay maantig. Anong alam mo? Ayokong mapautang ng loob para may kapalit. Gusto ko lang na sa hinaharap, magustuhan ako ng totoo. Wala kang sinasabi, prinsipe. Natatakot akong kailanganin ng mahabang panahon. Kaya kong maghintay. 10 taon, 100 taon, kahit 1,000 taon.
Shuwan, panaginip ng 1,000 taon. Natutuwa ako na nasa tabi ko. Ikaw pa rin. Mag-ingat ka. Tatay nanay tanghali na, ang tamad naman ninyo, gumising, nang ganito kahuli. Ito, Ito ay top 1 sa buong paaralan. Ang laki ng improvement mo. syempre naman. Ako itong binata. Dati ay ayaw lang matuto, basta seryoso. Ano ang number 1? Pagkatapos ibibigay ko sa inyo, makapasa sa Qingbei. Ano sa tingin ninyo? Si, Oo nga. Si Hanlin ay yaya sa akin maglaro ng basketball ngayong gabi. Huwag na kayong maghintay sa akin sa pagkain. maglaro ng basketball. Gusto ko ring sumama Katiwala Wang. Dalhin mo ang aking kabayo. Wag. Anong wag? Kayo dalawa ngayon dapat kayong pumunta sa venue laban. Ay nako,